San, huwag ka nang makipaglaban pa. Kailangan mo nang tumigil sa kaibangan mo. Galit na pinalo ni Elena ang anak sa braso nito gamit ang paypay pagkapasok nito sa loob ng sedan. Ma'am, nakita kong mga anak ko. Kailangan ko silang mahanap. Paliwanag ni Lucas. Frustratedly rake his hair na tumingin sa labas ng bintana. Nababaliw ka na nga. Umuwi na tayo sa atin. Karawan ng lola Nina mo. Kailangan kumpleto tayo. Walang nagawa si Lucas. Kilala niyang ina. Maras siyang napabuga ng hangin sa loob ng biyahe. At nakatingin siya sa labas ng bintana. Umaasang makita ang dalawang bata. At tinawagan niya lamang si Matthew. Matt, may utos ako sa'yo. Hanapin mo ang dalawang kambal. 6 years old ang edad. And take them to my mansion. Prepare everything for them. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Are you serious, La? Hindi makapaniwalang sabi ni Lucas pagkarinig sa sinabi ng kanyang lola Nina. Pinapunta siya sa bahay nito dahil sa mahalagang bagay. Ngunit madadatnan niya ang isang magandang dalaga na nakaupo sa loob ng library kasamang lola ni Lucas na seryosong nag-uusap, ngunit tumahimik ang dalawa pagkarating niya. Yes, apo. Iyon ang nais ko na ikasal ka sa apo ni Leonora. Si Leora Dilena, ang apo ng matalik kong kaibigan. Sagot ni Nina na walang biro sa boses. At ngayon pa lamang, nakita ni Lucas ang seryosong mukha ng kanyang lola. Ayoko magpakasal sa babaeng iyan. Tumayo si Lucas sa pagkakaupo at nakaismid na tumingin sa dalaga. Ay din naman ni Leora, ngunit wala siyang magagawa lalo pa ay. Nakangako siya sa kanyang lola, Leonora, bago ito mawala noong 1 buwan. Siguro ay ginawa yun ng lola niya dahil magiging mag-isa na lamang siya. Hindi niya nakilala ang biological mother niya. Sabi ng lola Leonora niya ay iniwan siya ng anak nito at hindi na nagpakita pa pagkatapos mabuntis. Isang katanungan pa rin sa kanya kung sinong ama at anong dahilan bakit iniwan siya ng kanyang ina sa puder ng kanyang lola. Pakiramdam ni Leora ay pabigat siya sa kanyang lola, kaya ginawa niyang lahat makatulong dito. At sa business nito ngunit biglang naglaho ang pinaghirapan ng lola niya nang magkasakit ito ng colon cancer. Napunta lahat ang inipon at pera sa pagpapagaling nito. Naalala ni Leora na nais ng lola niya ng masaganang buhay na hindi nahihirap at hindi nilalait dahil matindi ang scoliosis niya. Nais ng lola niya na she undergo some therapy and operation for her scoliosis. Pero tumanggi si Leora. She accepted herself and loved herself for despite her flaws. Napabalik siya sa kasalukuyan nang biglang magsara ang malakas na pintuan. At walaan ng lalaki. The man this old woman wanted her to marry. Pagpasensyahan mo na iyon. Huwag kang mag-alala. Lucas will accept this marriage. And accept you. Pagbibigay ng pag-asa ng matanda kay Leora. But she didn't felt that way. She felt bad for herself sa ginagawa niya. Pinipilit niya ang sarili sa lalaking ayaw sa kanya. Ngunit anong magagawa niya? She needed to keep her promise to her grandma. 1 buwan na nakalipas. Leora was married to Lucas. Hindi niya alam kung bakit nagbagong isip ng lalaki. O anong ginawa ng lola nito upang tanggapin nito ang kasal. Hindi masaya si Leora sa kanyang kasal. Bagkus, malungkot siya lalo nang makitang pakingiti ng lalaki at nairita ito sa kanya sa tuwing sila lamang mag-isa. Hindi mawawala sa mga mata nito ang disgust sa kanya. Hindi na lamang pinansin ni Leora. Pansin din niya na halos lahat ng taong naroroon ay hindi masaya sa kasal maliban sa matanda. Kahit ang ina ni Lucas ay hindi siya pinapansin matapos ang kasal. Gustong umiyak ni Leora, pero pinipilit niyang maging matatag. May isang salita siya. Naalala niya ang sabi ng kanyang lola. Natutunan ng pusong magmahal. At umaasa siya sa salitang iyon. Someday, matutunan din nilang mahalin ang isa't isa.
Siguro, maging magkaibigan muna. Sa mismong gabi nila sa kanilang bahay, ay napuno ng dismiyado si Leora na umalis ang asawa na hindi nagpaalam. She was not expecting that night. Ang gusto niya ay respetuhin siya ng asawa niya na hindi na lamang aalis na hindi nagpaalam sa kanya. Lalo pa ay ikinasal sila ng araw na yon. At hindi alam ni Leora anong gagawin. Nang halos 3 araw bago umuwi ang asawa, hinintay niya ito sa sala. Pwede ba tayo mag-usap? Bunga ni Leora. Pansin niya na magulo ang buhok nito at may bahid ng amoy ng alak. Nakasuot ito ng suit and tie. At sabi ng lola nito, nang tumawag si Leora kahapon ay nasa business trip ang apo. Kaya't ayaw ng magulang ni Lucas kay Leora. Ang lola nitong si Nina ang bumibisita sa kanya. Minsan ay pumupunta sila sa kung saan-saan gusto ng matanda. Hindi niya rin ramdam na mag-isa. Lalo tuloy niya namimisang kanyang lola Leonora. Lucas sees, naiinis siya nang makitang babae. Kung hindi nagbanta ang lola niya na hindi ibibigay ang mana niya at ang kumpanya, hindi siya sasang-ayon na pakasalan ng babae. Maganda nga ito pero ang tindi ng school uses. Binibiro siya ng kanyang mga kaibigan. Bakit sa ganung babaeng pinakasalan niya? I'm tired. Pagod na sabi ni Lucas. He was tired indeed. Sa dami ng trabaho na ginagawa niya at sa mga problemang dumadating sa kumpanya, halos wala siyang matinong tulog. Napainom na lamang siya ng alak sa dulot ng stress. Kung tungkol sa hindi ko pagstay dito, hindi mo naman hawak ang buhay ko o desisyon ko saan ako magsistay. Wala tayong pakialaman sa buhay natin. I only marry you for my grandma and nothing more. Naiintindihan ko. Sagot ni Leora na walang makikitang ekspresyon sa mukha at ngumiti. That made Lucas strange of her reaction. Mabuti naman, nasabi ni Lucas at humakbang na papunta sa hagdanan. Isa lang ang hinihingi ko, Lucas. Kasuwal na sabi ni Leora upang mapahinto si Lucas, ngunit hindi nilingon ng babae. Nanatili siyang nakatayo. Hinintay ang sasabihin nito. Respetuhin mo naman ako bilang asawa. Hindi ko hiningi ano pa man yan. Asawa mo ako. Respeto ang nais ko. Kung aalis ka, magpaalam ka sa akin. At huwag mo naman sirain ako kung may babae ka. Isipin mo naman na respeto ako. Pakiusap nito. Hindi alam ni Lucas ang sasabihin. Maybe, sumusobra ng ginagawa niya. Hindi naman din ito nais ng kasal nito. Iyon ang nais ng lola niya na hindi magbabago sa desisyon hanggang di ka sasang-ayon. Napapikit ang mata ni Lucas. Hindi naman mahirap ang hinihingi nito. Okay, ang nasabi niya sa huli at nagpatuloy sa paglakad. Tinitigan lamang ni Leora ang papaalis na asawa at nakaramdam siya ng kaginhawaan na sumang-ayon nito. Napangiti siya at nagtungo sa kusina upang magpatuloy sa ginagawang paglilinis. Simula noon ay nagpapaalam ng lalaki sa kanya at kung uwi ba ito o hindi. Minsan ay bumibisita si Leora sa office ng asawa upang dalhan ito ng pagkain for lunch. Hindi na bago kay Leora ang kuryosidad na tingin at disgusto sa kanya dahil sa school uses niya. Kahit nga ang asawa niya ay alam niyang kinakahiya siya nito, pati ang kapamilya nito, na hindi man lamang siya pinapansin na para bang hangin siya. Kahit ganun pa man ay napapansin niya ang unti-unting paglapit ng loob niya sa asawa. Kahit ito ganun man. 1 taon ang lumipas. Maagang umalis si Leora upang bisitahin ang lola nina niya. Nakabihis na siya at papalabas ng bahay nang makasalubong niya si Lucas na papasok sa bahay. Suot ang pang-jogging na damit. Araw-araw ito tumatakbo ng madaling araw at 6 ng umaga na bumabalik. Tinanggal nitong headset sa tenga. Saan ka pupunta? Bibisitahin si Lola Nina. Nais siya ng kasamang pumunta sa MacArthur Park. Takahanda ng pagkain sa mesa. Mauna na ako. Sagot ni Leora na nilampasan ng asawa. Sama na kita. Papunta kay Lola. I'm sure matutuwa yun na bumisita ako. Napahinto si Leora at napalingon sa asawa.
Iyon ang unang beses na sasamahan siya nito. Sa loob ng 1 taon, kahit nagkalapit na sila ng loob at parang magkaibigan, ay hindi ito umalok na samahan siya dahil nihiya itong kasama siya. Ngayon, nais niya malaman ang tunay na dahilan, subalit masaya siya sa inalok nito. Siya nga, salamat. Nakangiting ani ni Leora. Hintayin mo na lang ako sa living room. Hindi ako magtatagal. Anito't umalis. Masaya si Nina na makitang kasama ni Leora ang apo niya. She was hoping that the two will learn to love each other and hoping na magkaroon na sila ng anak. Lalo pa'y si Lucas lamang nag-iisang lalaki sa pamilyang Lover, na anak ng isang anak niya sa ama ni Lucas. Tahimik na naglalakad si Nina. Napaggintaan siya ng mag-asawa. Masarap ang amoy ng hangin lalo pa'y papalapit na rin ang Pasko. Kailan niyo balak na magkaanak? I am expecting it hanggang ngayon. Wika ni Nina na pinutol ang katahimikan. La, pwede ba na hindi natin pag-usapan niyan? Wala kaming balak. Hindi ba, Leora? Baling tingin ni Lucas kay Leora na tahimik na malayo ang isipan. Hindi nagsalita si Leora. Hinawakan ni Nina ang kamay ni Leora. May problema ba? Napakurap si Leora at napatingin sa butihing matanda ng umiti. Wala po, Lola Nina. May iniisip lang ako. May gumugulo ba sa isipan mo? Nag-aalalang sabi ni Nina na napahinto. Tumingin si Leora kay Lucas bago sa matanda at ngumiti. Namimiss ko po kasi si Lola. Kung nandito siya, siguro. Napatigil si Leora. Niyakap si Leora ng matanda. Naintindihan kita. Naalala ko rin si Nora at namimiss ang mga kabataan namin. Hindi may iwasan na po na makaramdam tayo ng pangungulila sa isang tao. Nandito lang kami. Ng asawa mo. Salamat, Lola Nina. Masiglang sabi ni Leora. Nang matapos ang araw na iyon, ay napansin ni Lucas na tahimik ang babae simula nang umalis sila sa bahay ng Lola Nina niya. Hanggang sa makauwi sila ay tahimik lamang ito. Alam naman ni Lucas na hindi ganun katahimik ang asawa. Hindi pa niya lubos itong kilala pero napapansin niya na kakaibang tahimik nito. Siguro ba'y sobrang nangulila ito sa kanyang lola? Hindi ako kakain ng dinner, Lucas. Nais ko magpahinga at busog ako. Paalam ni Leora kay Lucas bago umakyat sa hagdanan. Kumunod ang noo ni Lucas. May problema ba, Leora? Huminto ito sa paghakbang upang magsalita. Huwag kang mag-alala. Nais ko lang magpahinga. Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang sabi ni Lucas. Maayos lamang ako, huwag kang mag-alala. Sagot nito at nagpatuloy sa paghakbang. Sino magluluto ng dinner? Habol ni Lucas. Nasanay siya na si Leora ang magluluto lalo pa'y masarap ang pagkain na niluluto nito. Kumain ka muna sa labas. Sobrang pagod ako upang magluto. Pasensya na. Sagot ni Leora bago ito nawala sa paningin ni Lucas nang lumiko ito sa kanan. Kinabukasan ay napansin ni Lucas na walang agahan, walang pagkain sa mesa at wala si Leora. Kagagaling niya sa pagtakbo. Iniwan niyang asawa sa loob ng kwarto na mahimbing ang tulog. Kagabi nang pumasok siya ay tulog ito. Lalo tuloy siya nag-alala kung anong problema nito. Umakyat siya sa hagdanan at tinungang master bedroom. Ngunit wala raon si Leora. Wala naman siyang phone number nito dahil wala itong phone. Ayaw nitong gumamit ng bagay na iyon dahil hindi siya interesado. Sino bang ayaw ng phone? Lalo pa ay mahalaga yun sa isang tao maliban kay Leora. Nawiwerduhan siya sa asawa pero nirerespeto niyang gusto nito. Hindi siya pumasok sa work. Hinintay niyang bumalik ang asawa. Kumakain siya ng in-order na pagkain at naiinis siya dahil namimiss niya na ang pagkain ng asawa. Nadat na ni Leora na kumakain ang asawa sa living room at tumigil ito sa pagkain. Mabilis siyang nilapitan. Saan ka ba galing? Tanong nito kaagad. Hindi alam ni Leora paano sasabihin sa asawa na buntis siya nung isang araw niya pa lamang nalaman. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita niyang asawa. Minahal niya ito, pero alam naman niyang
Hindi siya nito mamahalin kahit kailanman. She should not fool. But his act of simple care made her full heart. Despite sa katotohanan na kahit ito mismo ay ikinakahiya siya at niloloko siya. Who would not have thought that the man in front of her would disrespect her? Kung hindi niya nakita ang asawa na may kasamang isang magandang babae, so perfect at hindi tulad sa kanya, that it hurt Leora. At nakitang magkahalikan ng dalawa sa kotse nito, mismong kotse kung saan siya inihatid nito kahapon. Nagpahangin lang ang nasabi ni Leora at iniwan ang lalaki. Nagpahangin? May problema ba, Leora? Hinawakan nito ang braso ni Leora upang mapahinto siya. Lucas, isang hinihingin ko mula sa iyo. Respeto bilang asawa mo. Hindi ba madali yun? Puno ng galit na sabi ni Leora na tiningnan ang asawa. Binitawan siya nito. I'm sorry. Baka lang kasi may problema ka. Napailing na lamang si Leora. Nais siyang sumbatan nito, pero bibigyan niya ito ng pagkakataon. Hindi na yun mahalaga pa. Ani Leora at pumunta sa kusina. Sabi ni Lola Ninay, hindi ka pumunta sa kumpanya. Anong dahilan? Nakasunod ang asawa niya. Wala ka kasi nung dumating ako. Wala ring agahan, kaya hinintay kita dito to see that you are fine. Sagot nito. Maayos ako, Lucas. Salamat sa pag-aalala. Pero kailangan ka ng kumpanya mo. Iyon ang sabi ni Lola Nina. Kinuha ni Leora ang apron. Binisita mo si Lola Nina. He stated. Tumango si Leora. Nais siya ng isang taong matatakbuhan niya sa nililito niyang isipan. Kahit hindi man niya sinabing totoo kay Lola Nina, sapat na para kay Leora na kasamang matanda. Habang nasa hardin nito, namamasyal. Bakit? May sakit ba si Lola? Binisita natin siya kahapon. Nag-aalalang boses ni Lucas. Pinagmamasdan siya nito na nagsasaing ng pagkain sa kaldero. Hindi sanay si Leora sa rice cooker at hindi niya bet ang bagay na iyon. She loved to cook things as she wanted, especially how her lola cooked. In that way, hindi niya sobrang mamiss ang lola niya. Gusto niyang gawin ang bagay kung saan komportable siya. Kahit napapatanong ang asawa niya bakit ganun siya. Hindi nito naiintindihan ang pakiramdam ng nag-iisa. After her grandma passed away, that loneliness made Leora uncomfortable and sad. Wala siyang ibang taong matatakbuhan, taong makakaramdam sa kanya ng isang tahanan, maliban nang dumating si Lola Nina. At akala niyang tahanan mula kay Lucas. Na kahit ito mismo, nakakaramdam siya ng lungkot dahil ito mismo nagpaparamdam sa kanya ng bagay na iyon. Maayos Lola, Lucas, mas mabuting tapusin mo ng kinakain mo at magpunta ka sa kumpanya. Mas mahalaga iyon. Ani Leora, naaalala ang sinasabi ni Lucas sa kanya na mas mahalaga dito ang kumpanya. Oo nga, nakalimutan ko. Natataranta itong umalis at may tinawag sa phone. Nagulat ang sekretary ni Lucas na si John nang makita siya. Malapit ng uwian at napagdesisyonan ni Leora na sabihin kay Lucas ang pagdadalang tao niya. It's been a month. At nawala na rin ang sama ng loob niya sa asawa. Kaya pumunta siya sa mga oras na iyon dahil ang paborito nitong chocolate cake na binake ni Leora. Tsaka, it was their first anniversary at alam niyang nakalimutan ng asawa dahil busy ito sa kumpanya. Na naintindihan niya. Ma'am Delaver, napabisita kayo. Natatarantang sabi ni John sa kanya. Bibisitahin ko lang asawa ko dyan. Bakit hindi mo binubuksan ang pintuan? Tanong ni Leora na nagtataka ang mukha. Sir Delaver is not inside, ma'am. He left. Ngunit hindi natapos ni John ang sasabihin nang binuksan iyon ni Leora. Only to see her husband kissing a woman in his lap na nakaupo ang dalawa sa couch. Hindi nga napansin ng mga itong pagbukas ng pintuan at ang pagpasok ni Leora. Sobrang nasaktan si Leora sa nakikita at nanginginig ang kamay niya sa galit dahilan na mahulog ang box na may lamang cake. Napahinto ang dalawa na napatingin sa pintuan.
Nakita ni Leora ang gulat sa mga mata ni Lucas, ngunit hindi man lamang ito tumayo o humingi ng pasensya sa kanya. Ang babae ay napaangat ang kilay. The same woman she had seen a month ago, nakasama ni Lucas sa loob ng sasakyan. And what? Tanong ni Lucas kay Leora, no regret on his voice. Magagalit ka, Leora? Pinigilan ni Leora ang mga luwas sa mga mata. At taas ang noong umalis na hindi nagsalita. She was expecting Lucas to run at her at humingi ng tawad, subalit hindi man lamang siya nito pinuntahan. Kahit umuwi ito sa bahay ay parang wala lang nitong nangyari na lalong ikinasakit ni Leora sa katotohanan na Lucas never felt something at her at wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Tahimik silang kumakain. Hindi mo ako nirespeto, salita ni Leora sa malamig na boses. Anong respeto bang nais mo, Leora? That's Jessica, may mistress. Hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Hindi naman yun dapat pang malaman mo. Kinuha ni Lucas ang jar ng tubig at ibinuo sa baso. Asawa mo ako, Lucas. Kasal tayo. Iyon ang hinihingi kong respeto na huwag mong sirain ang pangalan ko, ang reputasyon ko bilang isang asawa mo. Alam ito ng magulang mo, hindi ba? Nawalan ng ganang kumain si Leora. Nais siyang ilabas ang galit ngunit natatakot siya. Natatakot siyang makitang nasasaktan o umiiyak sa harap ng tao. Sa totoo ay, matagal ko ng nobya si Jessica. Bago nais ni Lola na ikasal sa iyo. You know, I won't marry you. Pero dahil hindi ibibigay ni Lola ang mana sa akin at ng kumpanya, kaya sumang-ayon ako. Lucas sighed. Anong kinakasama ng loob mo? I love Jessica, tsaka kinasalang tayo sa mga dahilan. It's not a big matter if I have a mistress. Mahigpit na hinawakan ni Leora ang kutsara. She was good and concealing her emotion, kaya hindi kailanman mababasa ni Lucas ang nararamdaman niya. She was a good actress. Para sa ikabubuti niya iyon at para hindi siya kaawaan ni numan, lalo na sa asawa niya. Hindi siya pulubi na nagmamalimos ng pagmamahal. Hindi siya ganon at hindi rin siya iyong nagsasabi ng totoo, lalo na sa nararamdaman niya. Siguro, to guard herself from any more pain. Hindi nagsalita si Leora, bagkusay tumayo siya at iniwan ang asawa. Iyon ang huling araw na makikita ni Lucas ang asawa. Nang umuwi siya, tahimik ang bahay, walang dinner na nakahanda at madilim ang loob ng bahay. Nais niya nga na may mga maid sila pero ayaw ni Leora. Mas nais nitong siyang maglinis at mangalaga ng bahay, and she was good at it. Umuwi siya galing sa business trip kasama niya si Jessica sa loob ng 3 araw. Hindi niya alam kung galit ba si Leora, ngunit wala man lamang itong pakialam. Although, it annoyed Lucas. Dapat magalit ito o sampalin siya. Tatanggapin niya iyon dahil may nagawa naman siyang kasalanan dito, kaya naintindihan niya iyon. Pero walang salita ito ni walang pakialam ay parang sampal kay Lucas. Bakit siya naapektuhan? He shouldn't cared about her action, but damn, she was. Sa totoo ay, nagsinungaling siyang matagal na silang may relasyon ni Jessica. He had met that woman 2 months ago and everything went as it was. Pumasok siya sa kwarto only to see na wala raw si Leora. Gabi na. Alam niyang hindi umalis ng bahay si Leora. Tinawagan niya ang kanyang lola Nina, ngunit wala raw ng babae. Kaya umorder na lamang siya ng pagkain sa gabing iyon. Ngunit it will never satisfy his buds. Mas masarap ang luto ni Leora compared sa iba. Hanggang lumipas ang 1 linggo, hindi na bumalik si Leora. At hindi alam ni Lucas paano sasabihin sa kanyang lola ang dahilan. Kilala niya ang lola niya na magagalit ito lalo pa, close ang dalawa. Hindi rin alam ni Lucas saan pumunta ang babae. At wala rin siyang balak na hanapin iyon. She decided to leave. At bahala ito sa desisyon. Napatingin si Lucas sa papel sa ibabaw ng nightstand na hindi niya pinansin nung mga nakarang araw. Kinuha niya iyon at tiningnan. It was a divorce paper signed by Leora. Mahirap na desisyon para kay Leora na umalis. Lalo pa'y hindi niya alam saan siya pupunta, ngunit ayaw niya manatiling nakatali at nasasaktan sa ginagawa ng asawa niya. Sadya nga lang na umaasa siya noon na mamahalin siya ng lalaki
kahit alam naman niyang hindi mangyayari iyon at hinayaan niyang mahulog sa taong hindi kailanman tumingin sa kanya ng tulad na pagtingin nito sa kabit. That admiration, that love. Napatingin siya sa labas ng bus, hinahayaan na saan siya dalhin nito. Ngunit kahit ganun man, gumaan ang loob niya. She will never be alone. May anak siyang palalakihin, mamahalin nito at aalagaan. Napuntang isipan niya sa kanyang tunay na ina kung nasan man ito. Baka hindi din ito minahal ng ama niya or he didn't want to take responsibility to her and the child. Kaya siguro ay nagpasya siyang iwan ng ina niya sa kanyang lola. Napabuntong hininga siya. She only want to be accepted and loved. Ngunit dalawa lang ang taong nagbigay niyon sa kanya. Isa ay wala na at ang isa ay iniwan niya para sa ikabubuti niya rin kahit mahirap. Balang araw, bibisitahin niya si Lola Nina at sasabihin ng katotohanan. Sa ngayon, nais siyang humilom sa sugat at kalimutan ang asawa. Totoo nga na kahit anong buti mo, hinding-hindi ka talaga mamahalin kung hindi ka maganda at perpekto sa hitsura. Masakit man kay Leora ang isipang iyon. At isang tabi ang galit na nararamdaman at isang parte na ayaw niyang muna harapin ang nais siyang maghiganti. Hinawakan niya ang tiyan at napangiting sabi, magiging mabuti akong ina. At hindi ko gagawin ang ginawa ng ina ko na iwan ka, anak. Ibibigay ko ang pagmamahal sa iyo na hindi ko man lang naranasan. Sa late na pagdesisyonan ni Leora na manirahan, malayo sa Manila, malayo sa nakaraan. Ang konting pera na iniwan ng Lola Leonora niya ay hindi niya ginamit. Naghanap siya ng trabaho ngunit halos hindi siya tinatanggap dahil parang tingin ng mga ito sa kanya ay may kapansanan siya at ilang panlalait din sa kanya. So late na pagdesisyonan na lamang ni Leora na magtrabaho sa isang karinderya. Dahil kailangan niya ng pera, naubos sa rentang pinag-ipunan niyang pera at ayaw niyang galawin ang pera ng lola niya para iyon sa anak niya. Bakit ang kupad-kupad mo naman? Dalian mo. May mga order pa sa customer. Galit na boses ni Lucia na may-ari ng may kalakihang karinderya. Opo, pasensya na po. Sagot ni Leora na binilisan ng paggalaw. Mabuti naman ang may-ari ngunit kapag madaming customer na naghihintay ay nagagalit ito kung mabagal ka. Masama lang talaga ang pakiramdam ni Leora sa araw na iyon. 4 na buwan na rin ang huling pumunta siya sa doktor dahil wala siyang sapat na pera. Hindi naman siya makapaghihintay sa public hospital dahil may trabaho rin siya na kinakailangan niya mag-ipon sa kakarampot na sahod. Bakit ang tagal naman ang in-order ko? Reklamo ng lalaki na kung makatingin kay Leora ay napakababa. Bakit kasi may kapansanan pa hinaran dito? Kibot uli ng bibig nito. Hindi na bago para kay Leora ang mga panlalait na iyon at masasakit na salita. Nasanay na siya. Tumigas na ang puso niya na makaramdam ng sakit. Pasensya po. Takayo kong paumanhin ni Leora. Namumutla ang kanyang mukha. 8 months pregnant na siya at hindi niya alam kung kailan siya manganganak. Pasensya. Umalis ka na nga. Nakakawalang ganang tingnan ka. Tumango si Leora at paalis nang tumayong isang lalaki sa likurang lamesa. At biglang hinablot ang bowl na may lamang kaldereta. Lahat nagulat nang itapon nito iyon sa sahig na gumawa ng ingay. Ang lalaki ay nanlaki sa ginawa nito. Napumurang lalaki na napatayo. Ano ba problema mo? Gusto mo nang? Wala kang respeto. Humingi ka ng patawad sa babae. Utos ng lalaki. He had an intimidating aura. Sino ka ba? Nagmura uli ang isang lalaki at nilapit ito. Lumapit si Leora sa dalawa upang awatan ang mangyayaring gulo dahilan na masapak si Leora sa kanang panga sa lalaking galit na galit. Huwag ka kasing aawat. Ayan tuloy. Galit na anas ng lalaki. Lumapit ang may-ari at biglang sinuntok ng lalaki ang lalaking nakasapak kay Leora bago ito lumapit sa kanya at tiningnan ang panga ni Leora. You did that, asshole. Galit na wika ng lalaki. Pinalis ni Lucia ang nanggugulong lalaki na inutusan ng 2 cooker. Bago lumapit ang ginang na may pag-aalala kay Leora na pinaupo ng lalaki sa upuan. Bakit naman kasi na lumapit ka?
Kung hindi na panganasapak sa'yo, paano kung siyan mo? Ikaw talaga. Nakalimutan mo bang buntis ka? Sobrang pag-aalala na wika ni Lucia. Bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba? Hindi makasagot si Leora. Nahilo siya at sobrang sama ng pakiramdam niya. Ikaw naman kasi. Bakit mo ginawa iyon? Bayaran mo ang sira mo. Baling ni Lucia sa lalaki na sobrang pag-alala kay Leora na hinawakan ng nanlalamig na kamay niya. May masakit ba sa iyo? Tanong ng lalaki. Napatingin si Leora sa lalaki na nasa tabi niya na nakaupo. Hindi niya alam bakit ganun ang pag-alala nito. Ngayon niya lamang nakita ang lalaki. Hindi na nakapagsalita si Leora nang mawalan siya ng malay. Nagising siya sa loob ng hospital room. She had IV connected to her. At medyo maayos ng pakiramdam niya. Napahawak siya sa kanyang baby bump. And her lips set on her knowing that her twins were safe. Napagtanto ni Leora na nasa pribadong hospital siya. At nagugulan kung dinala ba siya roon ni Lucia. Ilang sandali ay bumukas ang pintuan at pumasok ang lalaki. May tangan nitong echo bag. At lumaki ang ngiting sabi nito sa kanya. Kumusta ng pakiramdam mo? Hindi ko alam bakit ako nandito at bakit ginagawa mo ito, nasabi ni Leora. Inilapag ng lalaki ang dala sa mesa at kinuha mula roon isang bowl na may takip at ng isang soup spoon. Matagal na rin huli tayo magkita, Leora. Siguro mga 13 taon na rin. Binuksan nito ang bowl. Kumunot ang noo ni Leora sa narinig. Hindi kita maintindihan. Tumawa ng bahagya ang lalaki at umupo sa gilid ng kama paharap kay Leora. Nakalimutan mo na bang kababata mo? Iyong payat at nakapitbahay niyo sa dating subdivisions. Saan kayo tumira ng lola mo? Nanlaki ang mga mata ni Leora at napasabing, 8? Masayang tumawa si Kenneth. Oo, buti naalala mo pa ako noon. Tiningnan ni Leora ang dating kababata. Hindi niya maisip na ang gwapong lalaki na may magandang pangangatawan at matangkaday ang dating kababata niya sa Pampanga. Paano? Nagugulo ang ani ni Leora. Nakalimutan mo ako pero ako hindi kita nakalimutan. Lola mo may Facebook tapos ikaw wala. Hinanap kita sa social media at sa lola mo lang na account ang nahanap ko. Condolence nga pala. He scooped the soup spoon on the soup at balak na ipakain kay Leora. Ako na, kaya ko naman. Tanggi ni Leora at kinuha ang soup at soup spoon. Hindi umangal si Kenneth. Pero paano mo ako nahanap? Sa totoo ay nakalimutan nga niyang dating kababata. Hindi niya ito naisip pagkaalis nila sa dating subdivisions na tinirhan nila ng lola niya noon. Pero nanatili sa kanyang alaala nilang dalawa at ilan sa mga kaibigan nila noon. They treat her like she was belong at hindi pinansin ang kapansanan niya kung nanatili sila ni Lola sa lugar na iyon. Siguro ay masaya si Leora kasama ang mga dating kaibigan. Kumuha ng orange si Kenneth at binalatan iyon. Hinanap kita pero nalaman ko na kinasal ka na at masaya ako para sa iyo. Sa totoo hindi ko inaasahan na makikita kita dito sa Leyte. Pinalipat ako dito sa isang branches ng bank kaya siguro may dahilan upang magkita tayo. Biglang tumahimik sa pagitan nilang dalawa habang kumakain si Leora. Ano bang nangyari? Iniwan ka ba ng asawa mo? Tanong ni Kenneth makalipas ang 3 minutong katahimikan. Napatigil si Leora sa pagkain sa loob ng ilang buwan. Hindi niya naisip ang asawa maliban ngayon. Ayokong pag-usapan ng bagay na iyan. Mahinang sabi ni Leora na tama lang upang marinig ni Kenneth. Ngunit kapansin ang galit sa boses niya. Hindi kaagad napaimik si Kenneth. Nakatingin lamang ito kay Leora at itong umiwas kasama ng puntong hininga. Naintindihan ko. Salamat, Net. Tulad ka pa rin noong bata pa tayo. Napangiti si Leora na maalala ang noon. Ito ang isa sa kaibigan niya na close siya dahil napakaintindihin at ito lagi ang tumatanggol sa kanya sa tuwing may lumalait sa kanya ng mga bata. She was grateful that he was there. Napangiti ng malapad si Kenneth. Naalala mo na.
Kung kailangan mo ng tulong, think about me and I'll be there. Napatawa nito si Leora. Hindi naman nag-work iyan lagi. Kumusta sina Divina at Austin? Kung makikita mo sila, baka hindi ka makapaniwala. Lahat nga nagbabago. Nakakamiss ang noon. Pero hindi na may babalik ang kabataan natin. Tapusin mo ng kinakain mo. Tumungo si Leora at pinagpatuloy ang pagkain. Simula ng araw na iyon ay lagi siyang binibisita ng dating kaibigan. Siguro may dahilan bakit nagkita sila uli upang hindi masyadong makaramdam ng pag-iisa at kalungkutan si Leora. Hanggang dumating sa araw ng panganganak ni Leora, biglaan ang nangyari. Habang papunta siya sa trabaho, pasakay ng jeep ay biglang pumutok ang panubigan niya at dali-dali siyang dinala sa publikong hospital. Nais ni Leora na naroon si Kenneth. Natatakot siya, hindi niya alam ang gagawin at ang matinding sakit. Subalit, wala siyang phone. Mrs., pupunta bang asawa mo? Tanong ng nurse sa kanya. Hindi alam ni Leora ang sasabihin dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Anong pangalan mo, Mrs.? Mga tanong na hindi alam ni Leora paano sasagutin sa tindi ng sakit at halos hindi niya alam ano ang sinasabi niya. Hanggang dinala siya sa birth room at wala siyang ibang iniisip kung hindi ang magdasal sa oras na iyon na kayanin niya na magiging maayos ang paglabas ng kanyang mga kambal. Hanggang inilabas si Leora sa room at dinala sa ward kung saan naroroon ang mga nanganak. She was tired, in a pain, sleepy, and yet she was happy knowing na safely and healthy na ilabas niya ang dalawang anak. Naluluha si Leora nang dinala ng nurse ang dalawang supling niya. They were small and fragile, kaya sobrang ingat ni Leora. Pinadede niya ang dalawa sa tulong ng katabing kama na ina. Nakakatuwa naman na kambal ang anak mo. Sabi ng babaeng si Jessica, natangan din ng sanggol. Ngumiti lamang si Leora. Nakasandig sa headboard ng kama. Ang mga mata niya ay nasa mga anak. She had named them Dale and Dane, her little boys. Napansin ni Leora ang birthmark sa gilid ng panga ng mga ito at naalala ang dating asawa. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi ka binisita? Usisa ni Jessica na umupo sa gilid ng kama kung nasa naroon si Leora. Ayon na ayon ni Leora na pag-usapan ng tungkol sa dating asawa. Naroroon pa rin ang sama ng loob at galit niya sa asawa. Akala niya mapapatawad niya ito. Pero isasahig niya talaga ay direspetuhin ng taong inaasahan niyang rerespetuhin siya. Pagsasalita sana si Leora nang dumating si Kenneth na nagmamadali siyang dinaluhan. Dala ang mga gamit niya. Sabi ko sa'yo na kailangan mo ng phone upang makontak ako. Kung hindi sinabi sa kakilala ko dito sa ospital na nandito ka, malamang hindi ko malalaman. Bungad na sabi ni Kenneth na may pag-aalala sa boses. Napatingin si Kenneth sa dalawang sanggol na dumidede at ngumiti. Naalala mo bang sinabi mo noon na gusto mo ng kambal na anak? At heto, Leora, may anak kang kambal, your little boys. Napangiti si Leora nang maalala ang noong biro niya sa mga kaibigan at ang dream niya ay magkaroon ng kambal na anak matapos makakita ng dalawang kambal sa parke. Yung amo mo ang naglagay ng ilang gamit mo dito habang hindi ka pa dini-discharge. Tsaka bibistahin ka niya mamaya. Salamat, Nat. Marami ka nang naitulong sa akin. Napakabuti mo talaga. Pasalamat ni Leora. Siguro, kung wala ito, hindi niya alam paano kukunin ang mga gamit. Ay niya iwan ang mga anak. Dapat nandito ka nung nanganak ang asawa mo. Napakahalaga ng araw na iyon. Sabat ni Jessica. Sus, inuuna pang trabaho. Tapatingin si Kenneth sa babae na ngayon lamang nito napansin. Hindi ko po. Ipagtatama na sana ni Leora ang sinasabi ni Jessica nang magsalita si Kenneth. Hindi na ulitin. Pasensya. Napatingin si Leora kay Kenneth. Nagtataka bakit sinabi iyon. Nat, tawag ni Leora sa pangalan nito. Tumingin si Kenneth sa kanya na umiling at ngumiti. Kaya hindi na nagsalita si Leora. Makalipas ang 2 araw ay umuwi na si Leora at 2 niyang sanggol. Na isa sa mga sanggol ay hawak ni Kenneth na parang pamilya ang mga ito. Salamat, Nat. Inilagay ni Leora ang sanggol sa ibabaw ng kama. Alam kong may trabaho ka pero nagawa mo pa rin samahan ako.
Ayos lang, basta makatulong ako sa'yo. Tiningnan ni Kenneth ang kargang sanggol. Hindi mo ba sasabihin sa ama nila? Sa narinig ay tila umasim ang mukha ni Leora at nakaramdam siya ng inis. Ayokong pag-usapan ng tungkol sa kanya. Tumingin si Kenneth sa kanya na nagguguluhan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan ng mabatang ama nila. Kaya mo bang buhayin ang mga ito? Sa ganitong buhay, Leora? Choosing this life to them when their father can afford a good life to them? Kinuha ni Leora ang sanggol kay Kenneth. Galit ang mukha niya. Siya pang may mali. Sa ginawa ni Lucas sa kanya, hayaan niya lang. Mananatili siya. Hibang lang ang gagawa noon na tatanggapin na hindi respeto ng ganung dapat respetuhan ka dahil mag-asawa kayo. Taong walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Inilagay ni Leora ang sanggol sa tabi ng kakambal bago humarap kay Kenneth. Naroroon pa rin ang tanong sa reaksyon ng mukha nito. Hindi mo alam kung gaanong klaseng lalaking dating asawa ko. Kung may pagkakataon lang na bumalik sa nakaraan, hindi ako sasang-ayon na ikasal. I never felt anything at all but loneliness and discrimination. Maliban kay Lola Nina, sa pamilyang meron ito, si Lola Nina lamang ang nagmahal sa akin. Wika ni Leora na may lungkot sa boses na may misyon ng Lola Nina. Kumusta na kaya ito? Sinasaktan ka ba niya? Pwede natin siya kasuhan sa ginawa niya if he abused you. Umiling si Leora. Mas gugustin ko pang physical na sinasaktan ako, Net, kaysa emotional and mental. Ang taong natutunan mong mahalin ay kinagago ka paharap at patalikod. Pinagtatawanan dahil wala akong mali siyang winawarak niya. Ang respetong hinihingi ko. Hindi ko naman hinihingi na mahalin niya din ako. Nais ko lang ay respetuhin ako bilang asawa niya. At huwag. Hindi napigilan ni Leora na mapaluha. Nainis siya sa sarili. Bakit nagiging emotional siya? Lumapit si Kenneth sa kanya at niyakap siya. Alam mo bang nakita ko siya kasama ang mistress niya sa loob ng office? Hindi siya humingi ng sorry. Hindi siya nahiya. Kagos natuwa pa siya. Bakit? Hindi ba ako deserve na respetuhin? Kasi may kapansanan ako? Hindi ako. Napatigil ni Leora ang sinasabi ng magsalita si Kenneth. Deserve mong respetuhin, Leora. Naintindihan ko kung bakit. Sinong tangang mananatili sa poder ng isang taong walang pakialam sa iyo. It's a good choice you left. Kaya siguro pinagtagpo tayo uli dahil kailangan mo ako. Pinahid ni Leora ang mga luha at lumayo kay Kenneth. Ayoko ng awa na galing kahit kanino man, Net. Kahit sa'yo, I can manage. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napangiti si Kenneth. Alam ko, Leora, bilang kababata mo, nandito ako kung kailangan mo nang makausap o makasama o kahit pagtulong sa paglinis sa mga anak mo. Kung anong kailangan mo, nandito ako. Isang taon nang lumipas, napatingin si Lucas sa labas ng bintana ng kotse. Natutuwa siya dahil nalalapit ng kasal niya at ni Jessica. What Leora did was the best thing. He was free to marry whom he wanted and loved. Papunta siya sa cake tasting at naroroon ang kasintahan niya sa lokasyong naghihintay sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala ng lola Nina niya. 6 na buwan nang nakalipas. Hindi niya inaasahan ang galit ng lola niya sa kanya nang malaman nito na umalis si Leora. Inalis ng lola Nina niya ang mana niya at pagmanage sa kumpanya na hindi matanggap ni Lucas, tsaka hinanap ng lola niyang babae ngunit hindi nito nahanap. Akala ni Lucas mawawala ang lahat sa kanya, ngunit 3 months after ay inatake sa puso ang lola niya at hindi na ito na-revive pa. Kaya bumalik ang mana kay Lucas at ang kumpanya na ikinakatuwa niya. Kaya't sobrang lungkot niya sa pagkawalan ng kanyang lola. The day after her death, tinatanong pa si Lucas nito kung umuwi na ba si Leora. Niinis nga si Lucas bakit hinahanap ng lola niya ang dating asawa at binabaka agad ang tawag. Pero nagsisi siya na hindi man lamang niya binisita ang lola at makita nito si Leora. Naggugulan si Lucas kung anong meron kay Leora. Bakit ang lapit nito sa lola Nina niya? Siguro sa kabaitan ni Leora, pagka maintindihin at masarap magluto kahit may kapansanan nito. Napabalik siya sa hinahanap nang tumunog ang phone niya
Ang sekretarya niyang si Mark ang tumatawag. Sinagot ni Lucas ang phone. Bakit napatawag ka? Sir, may babalita ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Lucas. Ano? May problema? Sir, ang dating asawa mo ay nanganak ng kambal sa hospital. Nandun ang pinsan ko ng mga anak ito dahil nurse ito sa hospital. Pero 2 buwan na rin ang nakalipas nang sinabi niya sa akin. Nanganak ng kambal si Leora? Mahirap paniwalaan kay Lucas ang narinig. Huwag mo akong biruin, Mr. Sanchez. Kung ayaw mong mawala ng trabaho. Banta ni Lucas. Hindi ako nagbibiro, sir. Totoo nga po. Hindi nga po ako makapaniwala. Heto, may retrato akong isasend sa email niyo po. Galing sa pinsan ko. Nagpatuloy ang sekretary niya. Pero boss, tungkol sa dati mong asawa at mga anak. At ilang segundo ay may dumating email sa phone niya. He ended the call, not letting his secretary to continue his words, and clicked the email open. His eyes widened. Totoo ang sinasabi ng kanyang sekretarya. Sa litrato ay kita niya si Leora na may kargang 2 sanggol na nakangiti. Hindi makahinga si Lucas habang tinititigan ang litrato. 1 taon na rin ang lumipas huli niyang nakita ang dating asawa. It can't be. Bulong ni Lucas na hinilamos ang palad sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng inis kung bakit hindi sinabi ni Leora na buntis ito. Iyon bang paghiganti nito sa kanya? Hiding their son to him? Humigpit ang hawak niya sa kanyang phone at huminga ng malalim. Akala ni Leora ay matatago nitong anak sa kanya. Anak niya iyon at may karapatan siya. Nais ba nitong lumaki ang mga ito na walang kinikilalang ama? They are the lover at walang magiging anak niya sa labas. Kailangan niyang puntahan ng mga ito at makita ang mga anak niya. Isang tuwa at pagnanasang mahawakan ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga kambal. Kung totoo nga iyon, kailangan niyang kumpirmahin. Tumunog ang kanyang phone. Si Jessica iyon. Kaagad na sinagot ni Lucas ang tawag. Love, nasan ka na ba? Tanong ni Jessica sa kabilang linya. Nakaramdam ng guilt si Lucas sa isipan na kung itutuloy niya ang kasal kay Jessica, hindi naman ito tatanggapin ng mga kambal niya. May nais ng mga ito ang kanilang ina. Gusto niya si Jessica, kaya nahirapan siyang pumili. Ayaw niyang mawala ang mga anak niya. Mag-uusap tayo mamaya. May importanteng bagay lang akong gagawin. Sabi ni Lucas at inoff ang tawag. Tinawagan niyang sekretarya na kaagad sinagot ang tawag niya. Hello? Nasaan ngayon ang dati kong asawa? Kaagad na tanong ni Lucas. Wala siyang pasensya, nais siyang malaman at puntahan ang mga ito. Sir, nasa Leyte. Ang totoo ay, isang asawa mo sa nawawala nung nangyaring lindol. Pati ang mga anak niyo po. Parang bombang balita na narinig ni Lucas mula sa kanyang sekretary. Nakaramdam siya ng lamig. Sumandig siya sa kinaupuan. Hindi maaaring mawala ang mga ito. Mali ang mga impormasyon mo. Ihanda mo ang private plane. Pupunta tayo sa Leyte ngayon. Utos ni Lucas. Nang marating nilang Leyte, ay unti-unti nang nakakabangon ng mga ito sa nangyaring malakas na lindol na 3 buwan nang lumipas. Pumunta siya kung saan ang address ng dating asawa na nakuha niya sa impormasyon. Ayaw pa rin niya tanggapin na isa sa nawawalang mga kambal niya at ang dating asawa. Ngunit nakita niyang dating inuupahan nitong boarding house ay wala na, napalitan na ng isang grocery store. Pumunta siya sa malapit na pulis upang kumuha ng impormasyon at malaman niyang ang mga kambal niya ay nawawala at ang dating asawa ay patay na at natabunan ng gumuhong boarding house. Nakaramdam ng guilt si Lucas sa narinig, lalo na sa dating asawa na naging mabuti sa kanya at maintindihin. Nalulumong siya sa nalaman. Kailangan niyang hanapin ang mga anak niya at naniniwala siyang buhay pa ang mga ito. 6 na taon nang lumipas. Hindi tumigil si Lucas sa paghahanap sa kanyang mga anak. Doon niya pinukos ang sarili sa paghahanap at sa trabaho niya. Hindi niya tinuloy noon ang kasal niya kay Jessica nang malaman niyang niloloko siya ng babae. Ayaw niyang masaktan muli at magmahal. Panay ang punta niya sa Leyte upang hanapin ang mga anak. Umaasang makikita ang mga ito. Bumili siya ng lupa at bahay roon at ilang araw na nanatili sa pag-asang makita ang mga ito. Habang naglalakad si Lucas ay napapunta siya malapit sa simbahan. Ang kanyang matingin ay sa bukana, parang may kung anong humila sa kanya na magdasal roon,
pero hindi siya makajos. Tumunog ang phone niya. Ang kanyang inang tumatawag. Sinagot niyang tawag. Hello, ma'am. Nasaan ka ba? Nakalimutan mo bang kaarawan ngayon ng lola Nina mo? Inasahan ka namin dito. Bumuntong huminga si Lucas. Pagod na siya at nais siya ng sumuko na maaring buhay pang mga anak niya. Siguro, kailangan niya nang tanggapin ang katotohanan na wala ng mga ito. Naghanap ka pa rin ba sa mga anak mo? Goodness sake, son. 6 years nang nakalipas. They are good as bone and unrecognizable. Pinutol niyang ina. Nagalit siya sa sinabi nito sa kanyang mga anak. Hindi sila patay, ma'am. Kung hindi ko makikita kahit ang bangkay nila. Pwede ba? Hayaan niyo na lamang ako. At in-off niya na ang phone. Sa inis ay naglakad siya papunta sa simbahan. Ngunit napatingin siya sa 2 batang naghati sa isang tuyo sa gilid. Nakaupo sa maduming sahig. Madungis ang mga ito. Mahaba na ang mga buhok at may butas ang mga damit and short pants na suot. Walang pampaa. Nakaramdam siya ng awas sa mga ito. Kumunot ang noo niya. Natitigan ng mabuti ang mga bata. Lumapit siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Magkakambal ang mga ito. Umalis nga kayo dyan. Ang babantot. Sabi ng babaeng nagtitinda ng isang milk tea at pastries. Ang mga bata ay tumayong tumakbo. Kaya hinabol ni Lucas. Maaari kayang mga anak niya ito. Sandali mga bata. Tawag niya sa mga ito. Lumingon ang mga ito sa kanya na may takot sa mukha at binilisan ang takbo. Tumawid ang mga bata sa kabilang daan at tatawid sana si Lucas ngunit muntikan na siyang mabangga ng delivery van. Buti ay nakaiwas siya at napaupo sa gilid ng daan. Tatayo sana siya upang habulin ang mga bata. Huminto ang delivery van at galit na lumapit kay Lucas. Nagmura ito sa galit. Papakamatay ka ba? Hinawakan nitong kwelyo ni Lucas pa. Bitawan mo ko. Inalis ni Lucas ang kamay ng lalaki at sinubukang habulin ng mabata. Pero hinawakan siya ng driver. Baliw ka ba? Bunti ka na kitang masagasaan. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ng driver na hinablot si Lucas at binalibag sa gilid ng kalsada. Galit na tumayo si Lucas. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw dito. Tanga ka ba? May hinabol ako ng mga anak ko. Baliw ka na nga. Biglang dumating ang mga pulis at dinala si Lucas kasamang driver. Sobrang galit ang nararamdaman ni Lucas sa mga oras na iyon. Hindi siya pwedeng umalis hanggang di maayos ang pagitan niya at ng driver. Kaya pinapunta niya ang kanyang lawyer at binayaran ng driver. Hapon na nang makalabas si Lucas at nagulat siya na makita ang ina niya na papalapit sa kanya na may dismayadong ekspresyon sa mukha. Anong kagaguhan ang ginagawa mo, San? Muntikan ka ng masagasaan. Nahibang ka na ba? Nag-aalalang sabi ni Elena at hinawakan ang mukha ng anak. Inalis ni Lucas ang kamay ng ina. Kailangan niyang makita ang 2 bata. Walang salitang nilampasan niya ito. Lucas, saan ka pupunta? Habol ng kanyang ina na muntikan ng matipalok sa suot na heels. Mabuti na lamang ay kaagad na nilapitan nito ng 2 bodyguard. Habulin yung anak ko. Nawawala na ito ng wisyo. Utos na Elena sa mga ito na kaagad naman na sinundan ng anak. Nag-aalalang pumasok sa loob ng sasakyan si Elena. Ano bang nangyayari sa anak nito? Pwede ba? Bitawan niyo ako? Sigaw ni Lucas habang pinapasok siya ng 2 bodyguard ng ina niya sa loob ng sasakyan nito. San, huwag ka na makipaglaban pa. Kailangan mo nang tumigil sa kaibangan mo. Galit na pinalo ni Elena ang anak sa braso nito gamit ang paypay pagkapasok nito sa loob ng sedan. Ma'am, nakita kong mga anak ko. Kailangan ko silang mahanap. Paliwanag ni Lucas. Frustratedly, rake his hair na tumingin sa labas ng bintana. Nababaliw ka na nga. Uwi na tayo sa atin. Kaarawan ng lola mo. Kailangan kumpleto tayo. Walang nagawa si Lucas. Kilala niyang ina. Mara siyang napabugan ng hangin sa loob ng biyahe. At nakatingin siya sa labas ng bintana. Umaasang makita ang 2 bata. Kaya tinawagan niya lamang si Matthew. Math, may utos ako sa'yo. Hanapin mong 2 kambal. 6 years old ang edad. And take them to my mansion. Prepare everything for them. Nico, bakit kaya hinabol tayo ng lalaki? Tanong ni Nathan, nakakambal. Nakaupo sila sa gilid ng basurahan. Nakatago sa mga taong ayaw sa kanila.
Hindi ko alam kung sana buhay pa lamang si Tatay Lito. Hindi tayo nabubuhay ng ganito. Gusto ko nang makita si Tatay. Malungkot na sabi ni Nico na niyakap ang mga tuhod. Nagugutom na ako, Nico. Hinawakan ni Nathan ang tiyan at naluluha ang mga mata. Gusto ko na rin makita si Tatay. Gusto ko matikman ang bulalo niya. Hinawakan ni Nico ang kamay ng kambal at tumayo ito. Hanap tayo ng pagkain sa kabilang basurahan. Baka may makita tayo. Pagod na ako, Nico. Naluluha ang mga mata ni Nathan na nahirapang tumayo. Dito ka lang, Nathan. Babalik ako. At umalis si Nico. Pumunta siya sa basurahan ng isang restaurant. Digging on it, trying to find some food. Ngunit wala siyang nakita. Kaya pumunta siya uli sa kabila. At nang makakuha siya ng natitirang pagkain sa may styrofoam na may lamang malapit ng mapanis na fried chicken na kalahati at isang slice ng cake na may dumi. Tuwang bumalik si Nico, ngunit wala roon si Nathan. Nat? Nasaan ka? Nat? Tawag niya sa kakambal. Nat! Hinanap niya ito sa malapit ngunit wala roon ang kanyang kambal. Umiiyak na hinanap ni Nico sa kabilang kapatid. Nagbabaka sakaling naroon subalit wala ang kambal. Hindi siya tumigil sa paghanap. Naluluha siyang nag-aalala na baka may kumuha sa kapatid niya na masamang tao, na may nangyari ng masama dito. Samantalang napatingin si Nathan sa loob ng marangyang sasakyan. Nandito bang kapatid mo? Sabi ni Nico ay sa kabila siya pupunta. Sino po ba kayo? Nagtatakang tiningnan ni Nathan ang isang lalaki na may magarang damit. Kaibigan ako ng ama niyo. Nakangiting sabi ni Matthew. Hindi niya inasana. Tatawag si Lucas sa kanya nang malaman na naroroon siya sa Leyte. Kinausap ito sa phone na hanapin ng dalawang bata ayon sa description nito. Isang pulis si Matthew. Naroroon siya sa Leyte dahil binisita niya ang kanyang mga magulang na lumipat roon nung isang buwan. Ama po, patay na pong tatay namin. Inosenteng sagot ng bata. Inihinto ni Matthew sa harap ng isang fast food ang sasakyan. Dito ka lang. Bibili ako ng makakain. Alam kong gutom ka na. Tumango si Nico at kumislap ang mga mata. Sa wakas ay makakain na si Nathan. Pagkalabas ni Matthew ay tinawagan niya si Lucas. Nakaagad-agad na sinagot ang tawag. Nakita mo na ba sila? Tanong ni Lucas. Oo bro, pero hindi ko nakita ang kambal nito. Nasabi ng bata, si Nathan ay, Nico ang pangalan ng isang kambal nito. Hahanapin ko ito. Ani Matthew at naglakad papunta sa loob ng fast food. Hanapin mo isang kambal, Matt. Ayoko may mangyaring masama dito. Hindi safe sa labas. Nag-aalalang pakiusap ni Lucas. Hindi niya matiim na isipin. Ang mga anak niya ay natutulog sa labas, walang makain at walang maayos na buhay. It hurt Lucas at the thought na naiinis siya sa sarili. Kung hindi niya ginawa ang noon kay Leora, siguro magandang buhay ng mga anak niya. Son, mamaya na iyan. Kumain na tayo. Boses ng ina niya at napamura ng marahan si Lucas. Natawa ng bahagya si Matthew. Huwag kang mag-alala, hanapin kong kambal nito. Pagkababa ni Matthew ay umorder siya ng makakain at bumalik sa loob ng sasakyan. Ngunit nagulat siya nang wala roon ng bata at nabuksan ang pintuan. Nakalimutan niyang ilak iyon. Napasapo sa noo si Matthew at napatingin sa kalangitan na bumuntong huminga. Mabilis ang takbo ni Nathan pabalik sa kung saan niya iniwan ang kanyang kambal. Naalala niyang sabi ni Nico na huwag magtiwala kahit kanino man. Baka isang masamang taong lalaki. Ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya at maiwan ng mag-isa ang kanyang kambal. Ayaw niya mawalay kay Nico. Ngunit wala roon si Nico. Hindi alam ni Nathan ang gagawin. Nanatili siya roon, hinihintay ang kambal. Nakita niyang pamilyar na sasakyan. Kaya nagtago si Nathan. Bumaba ang lalaki at nagtungo sa tinataguan niya. Huwag ka na magtago pa, Nathan. Hindi ako masamang tao. Kaibigan ako ng ama niyo. Hindi ko kayo kilala, umalis na kayo. Akmang tatakbo si Nathan pero hinawakan siya ni Matthew sa braso. Bitawan niyo ako! Tulong! Tulong! Sigaw ni Nathan na umiiyak. Nico, tulong! Pulis ako, kaya huwag kang Nabitawan ni Matthew ang bata nang biglang may kumagat sa braso nito. Napasigaw sa sakit si Matthew. Napatingin siya sa batang kinuang kamay ng kapatid at nagtakbo. Nakahawak si Matthew at natawa.
palaban ng mga ito. Tumakbo si Matthew at hinawakan ang dalawang bata na nagpupumiglas. "Bitawan niyo ako!" sabi ng mga ito. Dinala ni Matthew ang mga bata na parehong nangangayat at madungis. Parang sako niyang binitbit sa bawat bewang ang mga ito. At pinasok sa loob, closing the door. Bago pumasok sa loob, sinubukan ng dalawa na buksan ang pintuan pero hindi magawa. Takot ang nasa mukha ng mga ito. Kinuha ni Matthew ang biniling pagkain at inabot sa dalawa. Pagkain iyan. Pinakita niya din ang police badge niya. "See, pulis ako. Kaya huwag kayong magtakot sa akin. Hindi ako gagawa ng masama sa inyo. Baka mapatay ako ng ama niyo." "Anong ama? Patay na tatay namin," sagot ni Nico na sinamaan ang tingin ng lalaki. "Ang totoo niyong ama. Kumain na kayo. Walang lason yan, fried chicken na yan." Ngumiti si Matthew. Nakita niyang gutom sa mukha ng kawawang mga bata, ngunit hindi nila kinuha ang mga ito. "Ayaw niyo?" Kumuha ng isa si Matthew at kumain. Napalunok ang mga ito. Binigyan niya ito ng wipes. "Para sa kamay niyo." Si Nathan ang kumuha ng paper bag at ng wipes. "Nat!" saway ni Nico. "Nagugutom na ako, Nico." Naluluha ang mga mata ni Nathan. Pinatong ang paper bag sa gitna nito at ni Nico. Nagutom lalo ang dalawa nang maamoy ang masarap na fried chicken. Nilinis ni Nathan ang kamay gamit ang wipes bago kumuha ng paa ng fried chicken at kinain. "Nico, ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim nito." Niyak na sabi ni Nathan na awang napatingin si Matthew sa dalawang bata. Sa huli ay kumain si Nico hanggang sa tuwang kumain ng mga ito. Kinabukasan ay pumunta kaagad si Lucas sa Leyte. Sabik na makita ang dalawang bata. Alam niyang mga anak niya iyon. Ramdam niya. Mabilis ang takbo ng sasakyan niya at huminto sa loob ng mansyon niya. Lumabas siya at mabilis ang lakad na pumasok, ignoring the greetings of his mate. "Ang aga mo, bro." Tulog pang mga bata. Bungad na wika ni Matthew nang makita siya papasok. "Nasaan sila?" Pasok ni Lucas na nilampasan ng kaibigan. "Sa kabilang kwarto. Yung sinasabi mo," sagot ni Matthew na nakasunod sa kanya. "Ang hirap linisin ng dalawa. Ayaw maligo kagabi. Parang may maduming kuko ang dalawa at sobrang payat." Umakyat sila sa hagdanan. Binuksan ni Lucas ang sinasabing kwarto at nakita niyang kambal na mahimbing ang tulog na magkaharap ang dalawa. Lumapit si Lucas. Tingnan ng mga ito na naluluha. Hindi siya maaaring magkamali na anak niyang mga ito. Lalo nang makita niyang parehong may puso na shape na medyo pinkish red sa panga ng isa sa mga ito. Katulad niya ay meron siya. His eyes watered in bliss. Sa wakas nahanap niya ang mga anak niya. "They are my sons, Matt." Garagal na sabi ni Lucas. Sa loob ng 6 na taon na paghahanap ay nakita niya rin ang mga ito. Hindi nga mapagkakaila. Naggulat nga ako kagabi nang malinis ang mukha nila. "They look like you when you are a kid. Maliban sa buhok at mata. They're a carbon copy of yours." "Sandali. Ipapagluto ko sila ng masarap na pagkain nila for breakfast bago sila dalhin sa ospital upang malaman kung maayos nga ba't sila." Umalis si Lucas at inutas ang mga cooker ng maghanda ng masasarap na pagkain. Nagising si Nico at napatingin sa hindi pamilyar na lugar. Bigla siya nakaramdam ng takot pero naalala ang butihing lalaki. Guman ng pakiramdam niya at ginising si Nathan. "Matutulog pa ako." Angal na antok ni Nathan. "Nat, gising. Hindi tayo pwedeng matulog. Kailangan natin maglinis o tumulong sa mabuting lalaki, baka paalisin tayo." Minulat ni Nathan ang mga mata at bumalikwas ng bangon. Ngayon lang ang mga ito na nakatulog sa malambot na kama. Sa pawid lang sila natutulog nung buhay pang tatay nila. Pero kahit ganun ay nakakain ang mga ito ng 3 beses sa isang araw, kahit madalas tuyo o gulay. Sa tuwing birthday lang nila sila nakakain ng bulalo na niluto ng kanilang tatay. Tagabenta ng mga bakal at plastik ang kanilang tatay. Tinutulungan nila ang mga ito araw-araw. Noong magkaedad 3 taon sila, wala silang kinagisnan na ina. At sa tuwing tatanong sila sa tatay nila ay sinasabing wala na ang kanilang ina. Binuksan nilang pintuan
Nakasuot sila ng damit pantulog na parang asol ang kulay. Napahinto sila nang makita ng mga itong isang lalaki na palabas sa kusina. Ibang lalaki iyon. Hindi ang lalaki kagabi. Napatingin sila sa isa't isa. Biglang lumapit ang lalaki na may saya sa mukha. Dahilan na umatras sa magkambal. Huwag kayong matakot. May hinahon ang boses ng lalaki. Nasaan si Tito Matt? Tanong ni Nathan. Umalis si Matthew. Binisita ang magulang niya. Ako si Lucas, ang ama niyo. Kumunot ang noo ng bata na sabay umiling. Wala ng tatay namin. Ano pong kalokohan ang sinasabi niyo po? Wika ni Nico na hinawakan ang kamay ng kapatid. Hindi alam ni Lucas paano ipaliwanag sa dalawa, pero naisip niya ang birthmark na pareho mayroon ng mga ito. Umupo si Lucas sa ere at pinakita ang birthmark. Meron kayong ganito at ang Dilover lang ang may ganitong birthmark. Napatingin sa isa't isa ang kambal at marahang lumapit kay Lucas. Tinitigan ng maiging heart shape na birthmark na siyang katulad sa kanila. Pero, bakit? Hindi alam ng dalawa anong sasabihin. Sasabihin ko sa inyo ang nalaman ko pagkatapos yung kumain. Nang matapos kumain ng magkambal, sa harap na masasarap na pagkain ay nagpaliwanag si Lucas sa mga anak kung saan nalaman ng dalawa na namatay sa gumuhong apartment ang kanilang ina at iniligtas sila ng nagngangalang Roberto Cruz na isang matanda na nag-alaga sa kanila na nakagisna nilang tatay. Ngunit namatay ito sa katandaan at hindi alam ng dalawang bata kung saan inilibing ang kanilang tatay. Sa umpisa ay mahirap sa dalawang bata na tanggapin ang katotohanan. Nais ni Lucas na isama ang mga anak sa Manila ngunit gusto ng mga ito na manatili muna sa probinsya. Hindi pa sila handa na iwan ang lugar. Naintindihan niyo ni Lucas kaya napagdesisyonan niya na manatili sa Leyte hanggang sa gusto ng mga anak niya na pumunta sa Manila. Isang linggo nang nakalipas, unti-unting lumalapit ang loob ng mga anak sa kanya. Araw-araw siyang napupunta sa simbahan kasamang mga anak dahil madasalin ng mga ito. Kaya niya nakita ang dalawa noon sa may simbahan sapagkat bago lamang ang mga anak niya matapos magdasal. Natutuwa siya na lumaki maka-Diyos ang kambal. Napakabait at sobrang masipag. Kahit sa gawaing bahay ay tumutulong ito sa mga maid. Kaya hinahayaan niya ang mga anak dahil natutuwa ito sa mga ganun at hindi mahilig sa mga laruan. Tahimik na nagdadasal ang mga anak niya. Nang matapos siya, nasa harapan sila ng upuan na nakaupo. Puno ng tuwang tinitigan ni Lucas ang mga anak. Hindi napayat ang mga ito at umaayos ng katawan. Minsan napapaisip siya kung buhay lang si Leora. Magiging masaya ang mga bata na alam niyang nangungulila sa isang ina. Wala na rin siyang balak na humanap ng babaeng mamahalin uli. Dadala na siya sa unang babaeng minamahal kung tinutunay niyang mahalin si Leora. Siguro maayos ang takbo ng mga buhay nila kasamang mga anak nila. Nakaramdam ng lungkot si Lucas. Lagi siyang humihingi ng tawad sa Diyos sa nagawang kasalanan sa dating asawa. Lumingon siya sa likuran at napalingon siya nang makita ang isang pamilyar na muka. Napatayo siya. Gulat ang nasa sistema niya nang mapansin niyang babae ay kaagad na umalis ito. Buhay ang asawa niya. Parang imposible. Ang sabi ay patay ng kanyang dating asawa. Ngunit kita niyang dating asawa. Hindi siya nagkakamali. Ang maganda nitong mukha na tulad ng dati. Ngunit maayos ang tayo nito. Ibang-iba na sa dating asawa niya. Pa, tapos na po kami. Tara na po. Lapit ng kambal sa ama. May problema po ba? Tanong ni Nathan na tumingin sa harapang pintuan ng simbahan. Umiling si Lucas. Wala mga anak. Tara na. Dinala niyang bata sa ice cream shop. Sasabihin niya sa mga anak kapag nagkita at nakausap niya na si Leora. Marami siyang sasabihin dito. At isa na roon ang kapatawaran sa nagawa niya. Pumasok si Leora sa loob ng sasakyan kung saan naghihintay si Kenneth. Bakit bumalik ka kaagad? Nakita ko ang dati kong asawa. Hindi ko inaasahan na nandito pala siya. Sagot ni Leora. Umaangat ang makilay ni Kenneth.
Talaga? Ano kayang dahilan bakit nandito ito? Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang hanap kong mga anak ko. Wala bang nabigay na impormasyon ng hinire mong investigador? Binuksan ni Leora ang kanyang phone at binasang message ni Rona na kapatid ni Kenneth. Nais ni Rona na dumaloy tayo sa charity ball next week. Pagsasabi ni Leora sa kasintahan. Well, alam ko naman na hindi tayo makakadalo dahil hahanapin mong mga anak mo. Sabi ng investigador ay buhay ang mga anak mo. Pero wala pa siyang nakukuhang impormasyon kung nasan ang mga ito. Sagot ni Kenneth na hinawakan ng kamay ni Leora. Kung saan ka, andun ako. Kahit aabutin tayo ng ilang taon, mahanap ang mga anak ko. Ngumiti si Leora. Masaya siyang may isang taong minamahal siya kahit ano pa siya noon na minahal niya rin. Kahit maghintay ng kasal natin? Nakangiting tanong ni Leora na sinandig ang ulo sa balikat nito. Hinalikan ni Kenneth ang ulo nito bago sinabing, maghintay ako, mahal. Inangat ni Leora ang mukha at tiningnan si Kenneth. Pero may isang bagay akong gagawin, mahal. Isang bagay na matagal ko nang hinangad. Hindi lang makita ang mga anak ko. Susuportahan kita sa nais mo kung ikakabuti mo, mahal. Sinandal ni Leora ang ulo muli sa balikat ni Kenneth at pinikit ang mga mata. Kung makikita kong mga anak ko, gusto ko ibigay ang buhay na dapat sa kanila. Alam ko, she mourned for 6 years for them. Akala mo wala ng mga anak mo, pero napakabuti ng Diyos. Mahal, He saved them. And now, ang isang bagay na kulang lamang ay magkita kayo. Sabik na sabik si Leora na makita ang mga anak. Hindi niya alam kung maayos ba ito o hindi, pero pinapanalangin niya na maayos ang mga ito. 6 na taon siyang nagdusa at nagsisi na hindi na iligtas ang mga anak niya, na parang katapusan na ng kanyang mundo. Nagpapasalamat siya na naroroon si Kenneth sa madilim niyang mga araw. Kaya sobrang laki ng utang na loob niya sa taong minahal siya at inintindi siya. Kailangan niya na gawin ang isang bagay na gusto niya gawin sa pamilyang DeLaver, na pabagsakin ang taong nanlait sa kanya at pinaramdamang pagiging iba dahil sa kapansanan niya, lalo na ang dating asawa nito na niloko siya. They deserve to be punished at gagawin niya iyon. Sa loob ng kalahating taon ay hindi pa rin mahanap ang mga kambal niya at hindi siya mawawala ng pag-asa. Bumalik siya sa Maynila upang gawin ang mga bagay na nais niya. Tinitigan niya sa malayo ang dating asawa na masaya ang mukhang kausap, ang mga investor. Mga investor na kilala ni Leora. Nasa loob siya ng sasakyan, tinitigan niya si Lucas sa loob ng restaurant. Galit ang nasa puso niya. Naalala niyang noon, the way Lucas didn't care at her nang malaman niya. Hindi ito humingi ng sorry. Ang katuwaan sa mga mata nito na makita siyang naroroon. Humigpit ang hawak niya sa phone. Tinawagan niya ang isa sa inside niya sa loob ng kumpanya ng DeLaver, ang DeLaver Groups of Companies. Binili niyang kalahati ng stocks na hindi alam ni Lucas na siyang nagmamay-ari na niyon. How's it going in there? Tanong ni Leora kay Jenna. I heard, Miss Delena, may malaking project na nawala sa DeLaver at naghanap ng paraan ng CEO na mahanap ang investor. Hindi maayos ang standing ng company. Sagot ni Jenna. Thank you sa information, Jenna. May mga ongoing project ba sila? At sinabi ni Jenna ang mga list ng project. Pagkatapos makausap ni Leora ang babae ay pumunta siya sa mall upang bumili ng ilang gamit. Naiwan si Kenneth sa Leyte upang hanapin ang mga anak niya habang may ginagawa siya sa Manila. Palabas siya sa mall nang makita niya sa di kalayuan si Lucas na papasok sa mall, kaya mabilis siyang bumalik sa nilakaran at dumaan sa kabilang exit. Hindi pa siya handa na makita si Lucas. Magpapakita siya sa araw na bagsak na ito at hindi siya maawa sa kalagayan nito. Hindi alam ni Lucas ang gagawin. Sunod-sunod ang proyekto na nawawala sa kanya at hindi niya alam anong gagawin. Paunti-unti na rin nawawala ang investor sa nangyayari. Walang lakas siyang napaupo sa swivel chair. Walang pag-asang napatingin sa labas ng bintana. Paano nang magiging buhay ng mga anak niya? Napapikit siya. Kung tatagal pa ba siya sa mundong ito, nais siyang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak.
Umuwi si Lucas sa bahay. 2 maid na lamang natira sa kanya. At unti-unti nang naubos ang savings niya. Hindi niya nakausap ang ina. Alam niyang stressed ito sa nangyayari pati ng ilan sa kapatid niya. Papa! Masayang nilapitan siya ng mga anak na yumakap sa kanya. Kahit papaano ay gumanang kanyang pakiramdam. Papa, kumusta ang trabaho? Tanong ni Nico na kinuha ang briefcase niya at nilagay si babaw ng center table. Nais umiyak ni Lucas sa mga oras na iyon. Pagod na siya. Kung wala ang mga bata, baka matagal niya siyang sumuko. Pero sa 6 na buwan, naging silang dahilan na ipinagpatuloy niya ang buhay. Gagawin niya ang lahat na mabigyan ng magandang buhay ang mga ito. Okay lang. Pagod lang ang papa niyo. Nakangiting ani ni Lucas at umupo sa couch. Magpahinga na po kayo, Papa. Gabi-gabi na lang po kayo umaalis. Nakakalimutan niyo pong pumunta tayo sa simbahan. Salita ni Nathan na umupo sa tabi ng ama at niyakap ang braso niya. Papa, ayaw po namin mag-aral sa bahay. Gusto po namin sa paaralan. Hanggang ngayon ay hindi pinupubliko ni Lucas ang mga anak at hindi niya sinabi sa ina niya at mga kapatid na nakita niya na ang kanyang anak. Nais siyang makasamang mga ito malayo sa mga mata ng publiko. Sa susunod na taon, sa ngayon, dito muna kayo. Sagot ni Lucas na hinawakan ang ulo ng anak. Hindi niya napansin na umalis si Nico at nagdala ito ng isang plate ng cookies. Papa, kumain ka po. Lalong lumaki ang ngiti ni Lucas at tinago ang lungkot kasamang takot. Takot na iwan ng mga ito. Hindi pa siya handa. Naluluha ang mga matang. Pinalapit niya ang mga anak niya at niyakap ang mga ito. He will enjoy the moment he had with them. Nagising si Lucas sa tunog ng kanyang phone. Napatingin siya. Ang ina niya. Pagod at nakapikit ang mga matang kinuha niyang phone sa nightstand. Hello? Totoo ba, son? Totoo ba? Namamasang boses ng kanyang ina. Anong totoo, ma'am? Nagugulang tanong ni Lucas na binuksan ng mga mata. Sabi ni Dr. Timothy, hindi ka daw nagpa-check up uli at ayaw mo ng chemotherapy. Bakit hindi mo sinabi sa akin, son, na may cancer ka sa pancreas? Naiyak na sabi ng ina niya. Ma'am, nagsisinungaling lang ang doktor na iyon. Maayos ako. Pinasigla ni Lucas ang boses. Matagal niya nang nilihim iyon sa 6 na taon. Son, bakit? Bakit tinago mo sa akin? Ina mo ko. Dapat alam ko. Ma'am, may gagawin pa ako. At huwag kang maniwala sa sinasabi ng doktor na iyon. Pinuto ni Lucas ang tawag at umalis sa kama. Sino nagsabi sa family doctor ng Delaver ang tungkol sa sakit niya? Binayaran niya ang doktor na ilihim iyon. Paano nalaman ito? Nawalan siya ng mood at nais siyang makausap ang doktor niya. Biglang nag-ring uli ang phone niya at akala niyang ina niya pero ang sekretarya niya. Hello, Mr. Sanchez. Sagot ni Lucas. Sir, may problema. Nagsisialisa ng mga investor. Anong gagawin natin? Parang naistatwa si Lucas sa narinig. Napapansin ng kambal na sobrang gabi nang umuwi ang papa nila at halos wala na itong oras. Pansin din nila na may problema ang kanilang ama at hindi nila maiwasan na makita ang ama nila sa loob ng library nito na nakatulala. Anong gagawin natin, Nico? Nag-aalalang sabi ni Nathan nang makita nila ang kanilang ama na nagmamadaling umalis kahit malakas ang ulan. Tutulungan natin si Papa. Baka nasa kwarto niya ang sagot. Tara na't. Pumasok ang dalawa sa office ng kanilang ama at tiningnan ang naroroon. 1 linggo nang hindi bumalik ang homeschool teacher nila na hindi nila alam kung bakit. Tiningnan ni Nico ang drawer at may isang drawer roon na may lock. May nakita akong video sa YouTube, Nico. Paano buksan ng ganito? Umalis si Nathan at kinuha ang tablet. Ginaya ng dalawa ang nasa YouTube gamit ang isang hairpin. Nang bumukas si Inay, nag-high five sila sa isa't isa. Napatingin sila sa mga papel na naroroon. Tiningnan iyon ni Nico at umupo sa swivel chair. Binasa iyon. Anong cancer, Nat? Nagtatakang sabi ni Nico. Sakit iyon, Nico. Nakakamatay. So, may sakit si Papa na nakakamatay?
Tiningnan ni Nathan ang papel at binasa iyon. Parang ganun nga, Nico. Kaya siguro busy si Papa upang magpagaling. Umiling si Nico. Hindi, sa tingin ko may ibang problema pa. Napatingin sila sa laptop ng ama nila na naiwan nito. Binuksan nila iyon gamit ang password na hinulaan ni Nathan. Nang bumukas ay tumingin sila sa mga folders at binasang naroroon. At 2 oras ang lumipas nang marinig nilang papabukas na pintuan ng office. Napansin ni Lucas na naiwan ang laptop niya kaya bumalik siya. Napansin niya na wala sa living room ang mga anak. Baka nasa kwarto ang mga ito, natutulog o nanonood ng movie sa movie room. Pagkabukas niya ng pintuan ay kinuha ang laptop at umalis. Hindi niya napansin ang mga anak sa ilalim ng desk. Pagkaalis ng ama nila ay lumabas sila sa tinataguan. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Kailangan nilang tulungan ng kanilang ama. Ilang araw ang malakas na buhos ng ulan. Napatingin siya sa labas ng kondo niya habang umiinom ng kape. Isang masayang ngiti ang nasa labi niya habang nakikinig sa balita na may rumor na malapit ng mabankrupt ang Dilover Groups of Companies dahil nagsisialisa ng mga investors at mahirap na bumalik ang dating Dilover dahil sa malaki nitong utang at walang project at investors. Tuwa ang naramdaman ni Leora. She had planned it all. And now, she's almost getting it. Napansin niya ang panibagong balita ng CEO ng Dilover ay dinala sa ospital nang makita itong walang malay sa loob ng office. Saktong tumunog ang phone niya at si Kenneth iyon. Nakaramdam siya ng tuwa sa ideya na nakita ng mga anak niya. Mahal, may balita ako tungkol sa mga anak mo. Bungad ni Kenneth. Anong balita? Nahanap mo na ba sila? Leora's hopeful tone. May kumuha sa mga anak mo 6 months ago. Alam mo bang may isang matandang nagligtas sa anak mo? Pero namatay 2 taon nang nakalilipas. Naging pulubi ang mga anak mo, Leora. Ngunit hindi sila muling nakita uli sa may simbahan. Parang bumagsak sa sahig ang puso ni Leora sa narinig. May alam ba kung sinong kumuha, mahal? Iyon pang hinahanap ng investigador. Baka next week ay may lead. Malungkot na wika ni Kenneth. Sorry, mahal. Wala akong nagawa. Hindi mo yung kasalanan, mahal. Mahanap ko din ang anak ko. Pero nawawalan si Leora ng pag-asa kung mahanap ba niya ang kanyang mga anak. Tila ayaw ba ng Diyos na magkita sila? Malungkot na umupo siya sa gilid ng kama. Hinayaan ang maluhang lumalandas sa kanyang mga mata. Nawawalan na uli siya ng pag-asa. At kung malaman niyang may nangyaring masama sa mga ito, she will lose her mind and even her life. Umiyak ang mga kambal. Hindi nila makikita ang kanilang ama dahil hindi nila alam kung saang hospital ito dinala. Anong gagawin natin, Nico? Ayokong mawala si Papa. Gusto kong makita si Papa. Pinayad ni Nathan ang maluha na ayaw tumigil. Kung iiyak lang tayo dito, matulad sa nangyari kay tatay. Hindi na natin makita ito. Ayokong mangyari iyon. Gagawa tayo ng paraan, Nathan. Isa pa, kailangan natin makausap ang babae na dahilan. Bakit bumabagsak ang trabaho ni Papa? Baka maging maayos si Papa kung maayos ang kumpanya. Pampagamot niya. Tumango si Nathan. Anong gagawin natin, Nico? Nais ni Lucas na umuwi, makita ang mga anak. Natatakot siya na baka hindi niya na makita ang mga ito. Ngunit wala siyang lakas at masakit ang katawan niya na hindi niya maipaliwanag. Nakita niyang kanyang ina na umiiyak. Hindi niya narinig ng maayos ang sinasabi ng kanyang ina. Nanalangin siyang bigyan pa siya ng Diyos ng ilang araw na makasama pa ang mga anak bago ulit siya mawala ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga matay, nasa wheelchair siya at medyo maayos na ang kanyang pakaramdam. Tinutulak siya ng kanyang ina. Son, gagawa si Mommy ng paraan na mapagaling ka. Ibebenta natin ang mansyon at ilang ari-arian. Pupunta tayo sa Amerika upang doon ka magpagaling. Magtatrabaho ako at ng 2 kapatid mo roon upang mapagamot ka. Kaya magtiis ka muna at magpagaling. Puno ng pag-asa ang sabi ng ina niya. Hindi mapigilan ni Lucas ang mapaluha. Isa sa dahilan niya bakit ayaw niya sabihin sa kanyang pamilya ang sakit niya, ang awa ng mga ito at pag-alala sa kanya. Siguro, deserve nga niya ang nangyari sa kanya. Sa mga pagkakamali niya sa buhay, naging abusado siya nang umalis si Leora. He was a free man, doing anything he pleased.
Until 1 year after, nalaman niyang sakit niya. Nilihim niya yung kay Jessica. Natatakot na iwan siya ng taong minamahal. Pero niloloko pala siya ng gold digger. Kung hindi niya pinakawalan noon si Leora, siguro ay nakasama niya pa ng matagal ang mga anak at baka minahal din nilang isa't isa. Ngunit hindi nangyari iyon dahil sa kanya. Nasa huli nga ang pagsisisi. Niyakap siya ng kanyang ina. Alam kong mahirap, San, pero kakayanin natin ito. Nagugulan si Leora kung sinong tumatawag sa phone niya at sinabihan siyang makipagkita ito sa kanya sa isang. Napatingin siya sa isang park. Parang matanda ang boses ng kausap niya sa linya at sinasabing may alam siya sa hinahanap niya. Nilibot ni Leora ang tingin sa parke at wala siyang nakita roon na matanda. Umupo siya sa may bench kung saan sinabi nito na doon siya maghintay. Hanggang napansin niya ang isang bata na papalapit sa kanya, kumunot ang noo niya. At sandaling napatayo sa kinaupuan, parang mahirap sa kanya na panimulaan ang nakikita. Ang birthmark na heart shape ng batang may suot na jacket na black at pants. May itim na cap na suot at seryosong mukha, parang si Lucas na bata version. Nilapitan ni Leora ang bata. Hindi siya nagkamali na anak niya iyon. Parang may birthmark tulad ng ama nito, ang mga anak niya. Huwag mo akong hawakan. Malamig na boses ng bata, kaya napahinto si Leora sa balak ng pagyakap sa anak. Nalalabo ang luha niya sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Dale? O si Dane? Garalgal na sabi ni Leora. Gusto lang kita makausap na tigilan mo ng ginagawang problema sa kumpanya ng papa namin. Alam kong ikaw ang dahilan bakit nangyayari ito kay Papa at ikaw ang dahilan bakit nasa hospital si Papa. Ano bang ginawa ni Papa sa'yo? Bakit ginagawa mo ito? Wika ng bata. Sinong papang sinasabi mo? Naluluhang sabi ni Leora na hinayaang lumandas ang luha sa mga mata. Kilala mo ba ako? Ang taong gustong pabagsakin si Papa. Ang taong kumuha ng mga proyekto ni Papa at ang kumuha sa mga investor ni Papa. Leora de Lena. Sagot ng bata. Nanginginig ang labi ni Leora na lumuhod. Hindi mo ba maalala ang mami mo? Nasaan ang kambal mo? Maayos lang ba siya? Sinubukan niyang hawakan ang bata pero parang nandidiri itong lumayo sa kanya. Patay na ang ina namin, kaya huwag mong sabihin na ikaw ang ina namin. Baliw ka. Masakit na salita na binitaw ng anak ni Leora. Baka nanahibang siya at hindi totoo ang nakikita niya. Baka nga nababaliw na siya. Ako ang ina niyo. Hindi ako patay. Buhay ako. Nasaan si Dale? Hinanap niya sa paligid. Maayos lang ba kayo? Hindi Dale ang pangalan ng kambal ko. Tigilan mo ng pagpapahirap kay Papa. Tigilan mo na. Dahil sa iyo ay hindi namin nakita si Papa. Lumungkot ang mukha ni Leora. Mabait ang Papa ko. Bakit ginaganon mo ang Papa ko? Bumalik ang tingin ni Leora sa anak. Nasasaktan siya na hindi siya nakilala ng mga ito o tanggapin na siyang ina nito. At galit siya kay Lucas, ang unang nakahanap sa mga ito. At kung anong brainwash ang ginawa nito sa anak niya. Nalilito si Nico bakit umiiyak ang babae. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Nico. Naawa siya sa babae. Baka may dinadamdam itong masakit. Masaya lamang ako. Sagot ng babae. At pinahid ang mga luha. Hindi ko alam na. Huminto sa pagsasalita ang babae at ngumiti. May kasama ba kayo? Gustong gusto na talaga ni Leora na yakapin ang anak. Ngunit hindi niya magawa sapagkat hindi siya nito kinikilalang ina. Meron at hindi na po iyon mahalaga. Gusto ko lang po kayo kausapin tungkol sa ginagawa niyo sa papa namin. Sagot ng anak niya. Hindi mo naiintindihan. Bakit ko ginagawa ito? Nararapat lamang sa kanyang nangyayari. Kung maaari ko lang maibalik ang noon, hindi sana tayo magkakaganito. Nasasaktang sabi ni Leora. Paano mo ba ako nahanap? Ang iyong ama bang gumawa nito? Alam na niya? Umiling ang bata. Tinutulungan namin si Papa. Kung hindi kayo masamang tao, tigilan niyo na po ang Papa namin nang dahil sa ginagawa niyo. Nasa ospital ngayon si Papa. Gusto na namin siyang makita. Kaya pakiusap po. Tigilan niyo na po.
Nakaramdam ng habag si Leora. Nasasaktan siyang gano'n ng anak niya. Nagmamakaawang naiiyak. Nasasaktan niya ito na hindi niya naman kagustuhan. She wanted to take revenge to the man that hurt and disrespect her. Kahit gusto niyang sundan ang anak na papaalis, nakatingin lamang si Leora. Kahit ipilit niya na siya ang ina nito, her child will hate her. Kaya hinayaan niya na, nangungulila ang mga mata niyang tinitigan ng anak. Tahimik na nakaupo si Leora sa couch, nakataas ang mga paa, na nasa couch habang nakatingin sa labas ng bintana. Umuulan uli, mabigat ang pakiramdam niya. Hindi na siya nakaramdam ng saya, nais siyang makita ang mga anak niya. Someone had confirmed to her na nandun nga kay Lucas ang kanilang mga anak, na itong unang nakakita sa mga ito. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Kenneth na medyo nabasa ng ulan. Lumapit siya kay Leora at niyakap ito. "Are you alright, mahal?" Sinabi ni Leora kay Kenneth ang nalaman, kaya dali-daling lumuwas ito sa Maynila. "Hindi ko alam anong gagawin ko, mahal. Gusto ko makita ang mga anak ko, pero hindi sila naniwala na akong tunay nilang ina." Malungkot na sabi ni Leora na sinandig ang ulo sa dibdib ng kasintahan. "Siguro, mas mabuting kausapin mo si Lucas. Iyon lang ang nakikita kong paraan, mahal." Abiso ni Kenneth na hinaplos ng marahan ang buhok ni Leora. "Hindi ko alam." Mahinang sabi ni Leora na hinahayaang lumandas ang maluhang pinipigilan niya. Napatingin si Lucas sa bumukas na pintuan ng hospital. Akala niya ang kanyang ina, pero nagulat siya nang makita ang dalawa niyang anak kasamang maid na si Dina. "Papa!" Tuwang sabi ng kambal niya. Naingat na niyakap siya. Nakaramdam ng sobrang kasiyahan si Lucas nang makita ang mga anak. Kahit ayaw niyang makita ang mga ito na gano'n ang kalagayan niya. "Sobrang namiss ka po namin, Papa." Wika ni Nathan na naiiyak dahilan na uminit ang gilid ng mga mata ni Lucas. "Panginoon, huwag niyo po sana akong kunin. Nais ko pang makasama kahit sandali ang mga anak ko." Nagmamakaawang bigas ni Lucas sa isipan. "Pagaling ka po, Papa. Aalagaan ka namin kung kinakailangan upang gumaling kayo." Wika ni Nico nang umiti. Umupo si Lucas sa kama at pinaupo ang mga anak sa tabi niya. "Magpapagaling ang papa niyo. Pupunta tayo sa mga lugar na gusto niyo at kakain ng mas maraming ice cream." Masiglang sabi ni Lucas kasama ng ngiti, kasi yan ang nasa mukha ng kanyang mga anak. "Opo, Papa. Pupunta tayo sa beach. Gusto namin maligo sa dagat ni Nico. Kumuha ng maraming shell upang gawing kwintas." Excited na sabi ni Nathan at niyakap ang ama. "Tapos, manunod tayo ng araw papalubog. Nakikita ko yon sa pinapanood namin, Papa. Tapos kain ng madaming ice cream." Nakangiting sabat ni Nico. Niyakap ni Lucas ang dalawang anak. "Gagawin natin iyan. Hintayin niyo si Papa, magpapagaling." Bumukas ang pintuan at pumasok ang ina ni Lucas na nagtatakang tumingin sa kambal. "You found them?" Halos hindi makahingang sabi nito. "Mga anak, sorry kung gaya niyo lang makita ang lola niyo." Ani Lucas. Napatingin ang dalawang kambal sa may katandaang babae at kaagad na lumapit ang ina ni Lucas sa mga ito at niyakap at hinagkan sa pisngi ang dalawang bata sa tuwa. "Kay buti nga ng Diyos at buhay kayong mga apo ko. I am sorry, son, kung hindi ako naniniwala sa'yo na buhay ang mga anak mo." Hingi ng tawad ng ina ni Lucas. "Lahat ng tao nagkakamali at isa na ako roon, son. Mga apo, humihingi ng tawad ang lola niyo dahil inisip kong wala na kayo. Pero tuwa akong makita kayong buhay at kapiling na namin." Ngumiti ang magkapatid. "Lola, huwag po kayong umiyak." Pinahid ng ina ni Lucas ang mga luha at tumawa. "O siya, gusto niyo bang bumili ng paborito niyo habang tinitingnan ng doktor ang papa niyo?" Tuwang sumang-ayon ang dalawa at sumama sa kanilang lola kasama ng maid. Nang maiwan mag-isa si Lucas ay tumingin siya sa labas ng bintana. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Konting panahon lang ang nais niya upang makasamang mga anak at iyon ay sapat na sa kanya. He will leave this world in peace kapag alam niya nang nasa mabuting maayos na kalagayan ang mga anak. Ibebenta niyang natitirang ari-arian
at ang pera ay ilalagay niya sa bangko para sa mga anak niya. In that way, he will left at peace knowing they have enough funds for them to live. Bumukas ang pintuan. Akala ni Lucas ay ang doktor. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang babaeng pumasok. "Leora," nasabi ni Lucas na tumayo sa pagkakaupo sa kama. Hindi nga guni-guni ang nakita niya noon. Buhay nga ang dating asawa. Hindi napansin ni Lucas na ang IV fluid ay natanggal sa kanyang kamay at dumudugo ang nilagyan ng needle. "Gusto kitang makausap, Lucas." Malamig na sabi ni Leora na sinulyapan ang kanang likuran ng kamay na dumudugo. "Paano nabuhay ka?" ang sabi. Natawa si Leora. "It shocked you seeing me alive? Nakakadismaya siguro na makita ako na hindi nakabaon sa ilalim ng lupa." "Hindi yan ibig kong sabihin." Napahinto si Lucas. Hindi na tuloy ang sasabihin ng magsalita si Leora. "Anyways, ayusin mo muna yung kamay mong dumudugo. Look at you. You are not the same as before." Sinipat ni Leora si Lucas na sobrang nangangayat at maputla. "She looks so ugly." Tumingin lang si Lucas kay Leora at natawa. Hindi na yun mahalaga. Anong pag-uusapan natin? Inabot ni Leora ang panyo. "Clean your wound, Lucas." Kinuha yun ni Lucas at nilagay sa kanyang sugat bago tumingin kay Leora. "Marami akong tanong, Leora. Bakit? Bakit umalis ka na hindi mo sinabi na buntis ka? Kung sinabi mo noon." Tapos ng noon, Lucas, bakit ako mananatili? Hindi ako bobong tao na mananatili sa isang lugar na hindi ako nabibilang. Hindi mo rin naman deserve ang mga anak ko. I choose to give them birth at may karapatan ako sa kanila. Sagot ni Leora sa seryosong mukha. "Not you, who never wanted that marriage from the first place." Niintindihan kita. Alam kong nasaktan kita noon. We didn't choose that marriage, Leora. Never like each other. Ang ginawa ko noon, alam kong nasaktan ka. I deserved whatever word she said kasi tama ka. Sabi ni Lucas na iniwas ang tingin kay Leora. Ang mga matay, nasa bintana, sa kalangitan sa unahan, at dagat sa kalayuan. "You're the best wife that I shouldn't deserve. And the best person," sabi nila. "She'll never see someone's worth it until they are gone." Iniisip ko, if I didn't do that, hindi ka aalis. Siguro, magandang buhay natin kasamang mga anak natin. Siguro, we will learn to love each other. Leora snorted. Words, Lucas. I don't want to talk about the past. It'll never come back. Well, tungkol sa anak kong pag-uusapan natin. Give them to me, Lucas. Ibabalik kong standing company mo. Just give my twins. Stop brainwashing them. How worst and dead I am. Napalingon si Lucas kay Leora. He could see on her eyes that the woman in front of him was not the same woman before. The wife he had, anger and hate was on her beautiful deep brown eyes. Ngayon niya lang napansin ang magandang mata nito that his twins had. Hindi niya alam iyon noon. Marami siyang walang alam sa asawa. What she liked, what she disliked, things she loved, as well hate, and never talked to her more than casual talk. Pero nandun ito to do her duty as wife na hindi niya hiningi. He always missed those care and food she had done to him every time he was alone. Oo nga, may karapatan ka nga sa kanila. Kaysa sa akin, Leora, huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa kanila at gusto ko lang ng konting panahon makasama sila. Huminga ng malalim si Lucas. Siguro, mas mabuti ng ina ng kambal ang mag-alaga sa kanila. Ito ang nararapat. Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na mahanap ang mga anak upang makasama ang mga ito kahit sa kaunting panahon at susulitin niya iyon sa bawat oras at minuto. Hindi ako niniwala sa sinasabi mo, Lucas. Baka isang araw, umalis kayo upang itago ang mga ito at angkinin mo na iyon lamang. I don't trust you. Di ni Leora ang sinabi na dahilan upang masaktan si Lucas. May salita ako, Leora. Isang buwan lang. Iyon ang hinihingi ko. Tumingin si Leora sandali kay Lucas bago tumalikod.
I want to meet them. And you need to tell them na akong kanilang ina. Mananatili sila sa akin, pero pwede mo silang bisitahin. Kung yun ang gusto mo, Leora. Forgive me sa nagawa ko noon. Nagkamali ako. At nagsisisi, Leora. Sabi ni Lucas bago umalis si Leora, ngunit hindi ito nagsalita. Nilingon sa kanya. Umupo sa gilid ng kama si Lucas, napatingin sa kanang kamay niya, and closed it. Kahit isang beses, nais siyang yakapin si Leora. He smiled, and tears welled up in his eyes. Natatakot siya. Ayaw niya pang iwan ng mga anak, ngunit wala na siyang oras. Bumukas ang pintuan, at dumating ang doktor kasama ng lawyer ni Lucas. Sinabi mo na ba sa ina mo, Mr. DeLaver? Tanong ng doktor. Wala akong balak sabihin sa kanila. At umaasa akong, hindi mo sasabihin na hindi mo na ako magagamot pa. Sagot ni Lucas. Kung yun ang gusto mo, Mr. DeLaver. Malungkot na sabi ng doktor niya. Nabenta mo na bang ari-arian ko, Mr. Sanchez? Baling ni Lucas sa kanyang lawyer. Opo, Mr. DeLaver. Lahat ng pera ay nilagay ko na sa bank accounts. Inabot ng lawyer ang papel. Ay na po ang will and testament. Naghihintay si Leora sa loob ng living room. Nakaupo sa couch habang hinihintay ang pagdating ni Lucas kasama ng mga anak niya. 3 araw ang nakalipas nang huli silang nagkausap ni Lucas. At kahapon ang binisita niya ito ay ngayong araw ng discharge nito kasama ang mga anak niya. Pagkapasok ng 2 bata ay napatigil ang mga ito nang makita siya. Nasa likuran si Lucas na namumutla pa rin. Hindi niya alam kung anong dahilan. Bakit ito na hospital? Papa, bakit nandito yung babae na dahilan ng pagbagsak ng company mo? Anini ko na humalukip-kip. Aawain mo ang papa namin? Protective na boses nito. Pati yung babae, Papa. Huwag niyong hayaang pumasok. Sabat ni Nathan. Mga anak, gusto kong sabihin sa inyo na siyang ina niyo. Ang tunay niyong ina. Ani Lucas. Napatingin ng mga ito dito. Ay maniwala ng dalawa dahil wala na raw ang ina nila. Ngunit pinakita ni Lucas ang larawan ni Leora noong nasa hospital ito, feeding 2 infants. Iyan kayo nung bata kayo. Pinakita ni Lucas ang isang larawan ng 6 months old babies na karga ni Leora. Napatay si Leora na lumapit at kinuha ang larawan. Saan mo nakuha ito? Iyon ang nag-iisang larawan niya ng mga anak. 1 week after ng earthquake. Binigay iyon ng may-ari ng boarding house na nawasak. Kaya tinago ko. Mahalaga kay Leora iyon dahil mula sa pera na iyon sa isang simpleng larawan kasamang mga anak. Ngumiti si Lucas at tumingin sa mga anak. Siyang mami niyo, mga anak. Buhay ang mami niyo. Tumingin ang mga bata kay Leora at akalay hindi to lalapit sa kanya pero lumapit ang dalawa. Niyakap ni Leora ang 2 mga anak ng mahigpit. Napaiyak si Leora. Sa mahabang panahon, nakita at niyakap niya ang kanyang mga anak na noon pa niya hinihiling. My twins, nandito na si Mami at hindi ko kayo iwan sa kahit anong mangyari. Puno ng pagmamahal na sabi ni Leora. Nakangiting pinagbasta ni Lucas ang mag-ina. Papa, look! Maraming seashells akong nakita. Tuwang sabi ni Nathan. Hindi na pinabago ni Leora ang pangalan ng mga anak at naging mas malapit siya sa mga anak. Bumibisita si Lucas sa kondo niya upang bisitahin ng mga anak. Kung nais ng mga bata na manatili sa amay, hinahayaan niya. They were co-parenting their children. Minsan nga nagtatanong ang mga ito kung kailan sila titira sa isang bahay na hindi masagot ni Leora. Hindi niya masabi sa mga anak na ikakasal na siya sa taong mahal niya. Pinagmasdan niyang tinutulungan ng ama nila si Nathan sa seashells habang nakaupo ang mga ito sa buhangin. Panay gawa naman ang kasal ng anak niyang si Nico na tinutulungan niya. Para silang isang pamilya na nagbabanding. Siguro, kung maayos sila noon ni Lucas, siguro parang pamilya siya tulad ng iba. Ngunit, hindi talaga sila sa isa't isa. God wanted her to the man that loved her since sakit to the person na naroroon sa kanya. Ngumiti si Leora at kumuha ng sands. Papalubog ng araw, umupo si Lucas sa tabi ni Leora. Ang kamalay nasa unahan, pinapanood ang papalubog na araw.
Hindi pa rin maayos ang katawan ni Lucas. Napapansin iyon ni Leora, lalo itong namamayat at namumutla. Do you like sunset, Leora? Tanong ni Lucas na nakatutok roon, nakangiti. Hindi, mas gusto ko ang liwanag ng buwan. Why? I love the sunset. Ngiti ni Lucas. And Leora saw the man he had fallen in love with in a secret. The happy one. And like she was proud in the past, but it saddened her. Tiningnan niya ang sunset. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Leora. Gusto kong humingi ng tawad. Ito ang pangalawa at huli, Leora. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko noon. Nagkamali ako. At humingi ako ng kapatawaran. Kung mananatili si Leora sa nakaraan, hindi niya mapapatawad ang dating asawa. But she need to heal from the past. Nakalimutan ko nang noon, Lucas. Pinapatawad na kita. Gumiti ng malaki si Lucas na nakatitig kay Leora. Salamat, Leora. Kailan ang kasal mo ng fiancé mo? Next month. Sana nga matanggap ng twins si Kenneth. Leora sighed. Huwag kang mag-alala. Tatanggapin nila iyon. Ngumiti si Leora. Wala ka bang balak magpakasal? Tumawa si Lucas at tumingin sa konting liwanag ng araw. Kung totoo ang afterlife, I will marry someone like you. But it didn't, Lucas. Mahanap mo yung taong mahal mo. Darating yon. Nawala ng liwanag at ang liwanag ng poste ang nagbigay ilaw sa dilim. I decided not. Masaya na ako, Leora. Alagaan mo ang mga anak natin. Tapos ng isang buwan, tulad ng sabi ko, you will have them. Pwede mo naman sila bisitahin. Hindi sumagot si Lucas. He stared at the twins with sadness. Isang buwan nang lumipas. Ikinasal si Leora kay Kenneth. She was happy. Hindi niya alam bakit umalis si Lucas. Isang buwan na rin ang nakalipas. Hindi niya alam kung nasa na ito. Mga anak niya ay namimiss ng kanilang tatay. Kahit papaano ay natanggap ng maito si Kenneth. Nakareceive siya ng isang regalo na galing daw kay Lucas. Binuksan niya iyon habang kasama niyang nakaupo si Kenneth sa car. Papunta sa reception nila. Kasama ng twins, ang magulang ni Kenneth na sobrang natutuwa sa mga ito. Isang pendant ang naroroon na may moon shape. Isang letter mula kay Lucas. Binasa iyon ni Leora hanggang sa unti-unting tumulo ang mga luha niya sa huling mga linya ng sulat. Alam kong masaya ka na ngayon, Leora. Hindi na kita mako-congratulate personally, pero masaya ako. And congratulations. I wish you all the best. To be the best ex-wife I had that I let go and didn't even care, but I regretted it, Leora, at some point of my life. Masaya akong nakilala kita at nagkaroon tayo ng mga anak at sobrang miss na miss ko na sila. Kasama ng box na ito, ang bank account para sa mga anak natin at kasamang will and testament. Ito lamang maiiwan ko sa kanila. Mahalin at alagaan mo sila ng sobra-sobra para sa akin na hindi ko na magagawa pa, Leora. Pasensya kung hindi ko man masabi sa kanila ang katotohanan sa sakit ko. At sa iyo, hindi ko kayang makita silang nasasaktan. At ayaw kong kaawaan mo rin ako. I don't deserve it from anyone but you. Salamat. Batawat. Kung totoo ang afterlife, sana magkita muli tayo sa susunod na kabilang buhay. Loved, Lucas. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.